Ang utos na taga-atas sa Imperial City na si Tianfan ay nagtungo sa Jiangnan upang imbestigahan ang isang kaso na may kinalaman sa pamilya ng emperador. Dali-dali siyang nagpunta sa Jiangnan upang hanapin si Pan Er, isang babae mula sa Hangzhou na nagpapatakbo ng isang maliit na tindahan ng tsaa sa gilid ng ilog Qiantang. Ang kanyang matalik na kaibigan na si Tatlong Ginang Sun ay tumutulong din doon. Ngayon, si Tianfan ay dumating sa tindahan ng tsaa, nakipagpulong sa matandang lalaki at nagtanong tungkol sa impormasyon ng kaso. Sa sandaling iyon, ang mga tagapaglingkod ay hinahabol ang mga pribadong nagbebenta ng asin. Tumakas sila papasok sa tindahan ng tsaa. Kinuha si Pan Er at ang mga parokyano doon bilang bihag. Sinamantala ni Pan Er ang sandali nang hindi nag-iingat ang nagbebenta ng asin at umatake. Tumulong din si Tatlong Ginang Sun. Siya ay isang tindera ng baboy at ang kanyang lakas ay hindi rin maliit. Bagaman ang dalawa ay walang gugong, martial arts, mayroon silang kaunting kasanayan. Ang mga nagbebenta ng asin ay walang nagawa sa dalawa. Ginamit din ng matanda ang pagkakataon upang tumulong. Muntik nang matamaan ng sable si Pan Er. Sila ay iniligtas ni Tianfan na tinalo ang mga pribadong nagbebenta ng asin. Ang mga tagapaglingkod ay pumasok din at dinala ang mga ito palayo. Nang makita si Tianfan na marunong ng ugong, nagtaka ang utos na taga-atas kung bakit siya naroon at sinubukan siyang imbestigahan. Inilahad ni Tianfan ang kanyang pagkakakilanlan mula sa Imperial City Bureau. Sinubukan sana ni Pan Er na pasalamatan si Tianfan, ngunit pagkatapos marinig ang kanyang pangalan, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Napansin din ni Tianfan ang pagbabago na ito, kaya pilit siyang nagtanong sa kanya ng dahilan. Lumalabas na si Pan Er ay anak ng isang kriminal na opisyal at pinarusahan ng Imperial City Bureau mula pa noong bata. Noong nasa Hangzhou siya, pumasok siya sa Music and Dance Bureau para maging musikero. Sa edad na 16 na, dahil sa utos ng amnestya ng alkalde, ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang alipin ng opisyal ay binawi at siya ay naging isang ordinaryong mamamayan. Nang marinig ito, hindi na pinilit pa ni Tianfan na magtanong at umalis. Si Yin Zhang, isang musikero sa Music Bureau, ay matalik na kaibigan ni Pan Er. Noong nasa Music Bureau pa siya, nakilala niya ang isang opisyal na nagngangalang Zhou Shi. Sinabi ni Zhou Shi na tutulungan niya si Yin Zhang na bilhin ang kanyang kalayaan at magpakasal. Agad na napansin ni Pan Er na hindi mabuting tao si Zhou Shi. Ngunit si Yin Zhang ay nabulag sa pag-ibig at tumakas kasama si Zhou Shi. Ang isang musikero na umalis ng walang pahintulot ay mapaparusahan. Upang matulungan si Yin Zhang, nagpunta si Pan Er upang hanapin si Yang Yunpan kung saan mayroon siyang kaunting koneksyon upang humingi ng tulong. Umasa siyang mapapatawad si Yin Zhang. Sakto namang dumating din si Tianfan upang hanapin si Yang Yunpan. Pumasok siya kasama ang mga tao ng Imperial City Bureau upang hanapin ang isang pinta na may kinalaman sa isang hula. Walang inaasahan, may isang grupo ng mga mamamatay tao ang lumitaw sa bahay ni Yang. Inatake ang mga tao ng Imperial City Bureau. Ang mga mamamatay tao ay marami, malakas, at gumamit ng mga crossbow na panana na opisyal lamang ang mayroon. Ang lahat ng mga tauhan ni Tianfan ay nalipon. Nang makita ni Pan Er ang panganib, gusto niyang magtago palayo sa bahay ni Yang. Nagkataon namang nakita niya si Tianfan na nasugatan. Naghagis siya ng dart na nakasugat kay Pan Er. Ginamit niya ang lason sa dart upang takutin siya at pilitin siyang iligtas siya. Pinatay ng mga mamamatay tao ang lahat. Ang bahay ni Yang ay sinunog din ng apoy. Dinala ni Pan Er si Tianfan upang magtago sa isang lawa at maswerte silang nakaligtas. Sa katunayan, ang dart ni Tianfan ay walang lason. Kinuha niya ang dart sa katawan ni Pan Er gamit ang isang kutsilyo. Ang dalawa ay naghiwalay ng landas. Bumalik si Pan Er sa tindahan ng tsaa at labis na natuwa nang makita si Tiyu Hindi. Lumalabas na 3 taon na ang nakararaan, iniligtas niya ang isang iskolar na ang pangalan ay Aoyang Su. Ang dalawa ay nagkaroon ng pag-ibig at nagplano na magpakasal. Noong taong iyon, bumagsak siya sa pagsusulit at nagpalaboy-laboy sa Hangzhou. Si Pan Er ang nagligtas sa kanya at nagpakain sa kanya sa loob ng 3 taon habang siya ay nag-aaral. Nag-usap ang dalawa na magpapakasal sila pagkatapos makapasa ni Ouyang Su sa pagsusulit. Si Tiyu Hindi ay alipin ni Ouyang Su. Dumating siya upang ipaalam kay Pan Er na nakapasa siya at naging tamhua, scholar ng 2 ranggo. Ngunit siya ay pinakasalan kay noble consort. Umasa siyang ibibigay ni Pan Er ang pangako ng pag-ibig at hindi na makikisalamuha pa sa kanya. Binigyan din niya siya ng 80 tael ng ginto bilang bayad pinsala. Nagkunwari si Pan Er na sumasang-ayon na kanselahin ang kasal. Gayunpaman, kung gusto niyang mabawi ang pangako ng pag-ibig, kailangan niyang bigyan siya ng 500 tael ng ginto. Pagkaalis ni Tiyu Hindi, sinabi ni Pan Er kay Tatlong Ginang Sun na pupunta siya sa Dongjing upang hanapin si Ouyang Su at linawin ang lahat. Naglayag si Tatlong Ginang Sun upang ihatid si Pan Er. Pagbalik, hindi sinasadyang nalaman ni Tatlong Ginang Sun na gusto ng kanyang asawa na ibigay ang kanilang nag-iisang anak na lalaki bilang tagapagmana sa isang malayong kamag-anak. Nagdulot si Tatlong Ginang Sun ng kaguluhan sa Ancestral Hall at kinuha ang kanyang anak. Ang pagkawasak ng pamilya Yang ay dahil natuklasan ni Yang Yunpan na ang prefect ng Hangzhou ay may problema sa korupsyon. Kaya naman sila pinatay upang manahimik. Nang malaman nilang may isang tao mula sa Imperial City Bureau ang nakatakas, agad silang nagpadala ng mga tao upang mahigpit na imbestigahan ang lahat ng mga tarangkahan at istasyon sa lalawigan upang mahuli si Tianfan. Nang dumating si Pan Er sa templo upang magdasal, nagkataon namang nakita niya si Tianfan. Umasa siyang may tutulong upang imbestigahan ang pagkawasak ng pamilya Yang. Kaya, tinulungan niya si Tianfan na sumakay sa bangka at umalis ng magkasama sa Hangzhou. Bagaman nagtulungan ang dalawa, hindi pa rin sila
nagkagusto dahil sa kanilang mga katayuan. Paminsan-minsan ay may nangyayaring argumento pa rin sa bangka. Hindi pa naglalayag ng matagal ang bangka nang makita ni Pan-er si tatlong ginang Sun na lumulutang sa ilog at dali-daling humingi ng tulong, ngunit walang gustong tumulong. Sa ilalim ng matinding sitwasyon, si Tian Fan ay kumuha ng lubid at tumalon sa ilog. Bagaman nailigtas niya si tatlong ginang Sun, natuklasan din ng kapitan ng bangka ang kanyang pagkakakilanlan. Nagsinungaling si Pan-er na si Tian Fan ay ang panganay na binata ng pangkalahatang sugo na si Xiao, na may lihim na kasunduan sa pag-iisang dibdib sa kanya. Ngunit ang mga opisyal sa Jiangnan ay nais na gawin siyang asawang maliit, kaya't pinaratangan si Tian Fan bilang isang takas. Dahil nakita ng kapitan ng bangka na napakalakas ni Tian Fan, naniwala siya sa mga salita ni Pan-er at sumang-ayon na panatilihin sila. Lumabas na si tatlong ginang Sun ay niloko ng kanyang asawa. Ang kanyang anak na lalaki ay ayaw ring sumama sa kanya. Wala siyang pagpipilian kundi bumalik sa bahay ng kanyang ina. Hindi niya inaasahan na malaman na ang kanyang buong pamilya ay pumanaw na. Siya ay nanlumo at nawala ng pag-asa na mabuhay. Walang inaasahan, iniligtas siya ni Tian Fan. Si tatlong ginang Sun ay nagkaroon ng biglaang pagkawala ng diwa dahil sa matinding emosyon. Upang iligtas si tatlong ginang Sun, kinailangan ni Pan-er na bumaba ng bangka upang maghanap ng doktor. Sinundan din siya ni Tian Fan. Siya ngayon ay maling pinaratangan ng pagpatay sa buong pamilya Yang. Nang sinuri ng doktor si tatlong ginang Sun sa Xiuzhou, siya ay natuklasan. Ang tatlo ay nagmamadaling umalis sa bayan at tumakas sakay ng karwahe. Nakita ni Tian Fan na huli na at bumaba sa karwahe upang harapin ang mga sundalo na humahabol upang hayaan si Pan-er na tumakas kasama si tatlong ginang Sun. Pagkatapos tumakas ni Pan-er ng ilang sandali, naramdaman niyang hindi niya maiiwan si Tian Fan, kaya't bumalik siya sakay ng karwahe. Maswerte, nailigtas niya siya mula sa muntik ng mahulog sa bangin. Pagkatapos, gumamit si Tian Fan ng papel bilang papel ng misyon sa sangay ng Imperial City Bureau sa Xiuzhou at nagparehistro ng kanilang tirahan. Pagkatapos, ginamit niya ang Golden Needle upang gamutin si tatlong ginang Sun. Naisilahin ni tatlong ginang Sun si Pan-er papalayo, ngunit sinabi niya na nagtitiwala siya kay Tian Fan. Naniniwala rin siya na siya lamang ang makakapag-imbestiga ng lubusan sa kaso ng pagpatay sa pamilya Yang, kaya nagpa siyang sumama sa kanya. Mayroong traidor sa sangay ng Imperial City Bureau sa Xiuzhou na nagtaksil kay Tian Fan, ngunit inasahan na niya ito at mabilis siyang umalis ng mas maaga. Natuklasan ni Pan-er na ang taong nasa likod nito ay may malaking pinagmulan. Ibinahagi din niya ang sarili niyang pagsusuri. Dahil sa katalinuhan niya, tiningnan siya ni Tian Fan sa ibang paraan. Pagkatapos, nakilala ni Pan-er ang handmaiden ni Yinzhang na si Yingping at nalaman lamang niya na si Zhu Shi ay nagpakasal kay Yinzhang. Ito ay para lamang makakuha ng pera mula sa kanya. Ngayon, hindi nakuha ni Yinzhang ang pera. Siya ay tinali at sinaktan pa ni Zhu Shi na nagdulot sa kanya ng pagdurusa. Nagpa siya na si Pan-er sa kanyang isip at naghanda na iligtas si Yinzhang. Kahit na hindi siya makarating bago ikasal si Ouyang Su, hindi niya ito pagsisisihan. Ngunit kailangan niya ng maraming pera, kaya maaari lamang siyang humiram kay Tian Fan. Sinabi rin niya sa kanya na ang night banquet painting na gusto niyang hanapin kay Yang Yunpan ay nasa kanya pala. Handa siyang gamitin ang pinta na ito kapalit ng pera. Kaya, kinuha ni Tian Fan ang jade pendant na iniwan sa kanya ng kanyang ama at ibinigay kay Pan-er. Ang dalawa ay nag-schedule din ng pagpupulong sa Dongjing at pagkatapos ay naghiwalay. Si Pan-er at tatlong ginang Sun ay dumating sa Huiding County kung saan nakatira si Zhu Shi. Pagkatapos ay nagsimula siyang gumastos upang umupa sa Xiang Yunlu at nagplano ng mga aksyon para sa gabi. Naghanap siya ng pagkakataong makapasok sa bahay ni Zhu. Nakilala niya si Yinzhang at inutusan siya kung ano ang gagawin upang makaganti kay Zhu Shi. Kinabukasan, nagpanggap si Pan-er bilang isang babaeng taga-bahay aliwan na matapos ikasal sa isang marangal na pamilya ay pinalayas sa bahay ng kanyang asawa. Dinala niya ang kanyang yaman at lumipat sa Huiding County. Nagkataon siyang nakilala si Zhu Shi sa daan. Pagkakita kay Pan-er, inakit siya nito at ang kanyang pagnanasa ay unti-unting lumabas. Kasabay nito, inangad din niya ang kayamanan ni Pan-er. Siguradong madali siyang kumagat sa pain. Sa kabilang banda, nahuli ni Tian Fan ang isang sundalo na nagngangalang Chen Lian at matagumpay na nakapasa sa inspeksyon. Pagkatapos siyang tanungin, nalaman ni Tian Fan na ang prefect ng Qiantang ay lumabag sa utos ng imperyo at lihim na nagbukas ng isang tanggapan ng customs upang ipuslit ang kalakal ng mga negosyante sa dagat ng Nanyang. Si Chen Lian ay matalino rin. Nang makita niya ang golden plaque ng Imperial City Bureau ni Tian Fan, agad siyang nagsabing gusto niyang sumama sa kanya at ilantad ang prefect ng Qiantang. Pagkatapos, papayagan siyang pumasok sa Imperial City Bureau. Masisiyahan na siya kahit na maging isang errand boy. Kaya, inutusan siya ni Tian Fan na kidnapin ang mga tauhan ng prefect ng Qiantang. Si Chen Lian ay napakahusay at mabilis na nahuli ang tao. Pagkatapos ng pagtatanong, nalaman ni Tian Fan na ang kanyang taga-atas ay ang nasa likod ng malaking kaso ng smuggling. Ang susunod, nais ni Tian Fan na malaman ang tungkol sa katalinuhan sa Dongjing, kaya hinanap niya ang kanyang kapatid na dumaan sa buhay at kamatayan. Ngunit matagal na siyang ipinagkanulo ng kapatid na ito. Lihim siyang naglagay ng lason sa alak. Nagpanggap si Tian Fan na uminom ng alak at pagkatapos ay nagkunwari na nawalan ng malay. Isang grupo ng mga mamamatay tao na matagal nang nag-aabang ang lumitaw. Gayunpaman, matagal na ring naghanda si Tian Fan. Lahat ng mga mamamatay tao ay nalipol, kasama na ang kanyang mabuting kapatid. Samantala, si Zhu Shi at si Pan-er ay umiinom ng alak. Nagkataon namang naabutan sila ng nagpapautang. Si Pan-er ay napakabait at tinulungan siyang bayaran ang utang. Bukod pa rito, sadya niyang ipinakita ang kanyang ari-arian. Nagkunwari siyang lasing at sinabi kay Zhu Shi na hiwalayan ang kanyang asawa at pakasalan siya. Kung hindi, aalis siya sa Huiding County kinabukasan. Hindi
lakas loob si Zushi na mag-aksaya ng panahon. Nais niyang umuwi at hiwalayan agad ang kanyang asawa. Pagkaalis ni Zushi, agad na naghugas ng kamay at mukha si Pan-er. Nais niyang alisin ang amoy niya sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, pumasok si Tianfan sa silid at tinulungan siyang maghugas ng kamay. Narinig niya ang lahat mula sa labas. Tinulungan din ni Pan-er siyang bendaan ang kanyang sugat. Si Tianfan ay medyo nadismaya dahil sa pagtataksil ng kanyang matalik na kaibigan. Kaya tinanong niya si Pan-er kung magsisisi ba siya kung ipagkanulo siya ni Yinzhang muli pagkatapos niyang iligtas ito. Sinabi ni Pan-er na ginagantihan niya ang kabutihan at paghihiganti sa masama. Hindi niya inalala ang nakaraan o inalintana ang hinaharap kundi nakinig lamang sa kanyang damdamin sa sandaling iyon. Pagkatapos marinig ito ni Tianfan, naalis din ang buhol sa kanyang puso. Marami silang napag-usapan. Pinagaling nila ang nasugatang puso ng bawat isa. Pagkatapos, umalis si Tianfan patungong Suzhou upang hanapin ang prefect ng Suzhou na si Xia Qingyan. Si Tatlong Ginang Sun, ayon sa payo ni Pan-er, ay bumili ng 10 tao. Kasabay nito, gumawa rin si Yinzhang ng gulo sa bahay ni Zhu. Sinadya niyang ibagsak ang isang bagay na nagdulot ng sunog na umakit sa maraming tao na pumasok upang patayin ang apoy. Sinamantala ni Yinzhang ang pagkakataon upang magreklamo, sinabing may mistress si Zushi sa labas at gusto siyang hiwalayan. Bukod pa rito, araw-araw siyang sinasaktan, hindi pinapakain at itinatali tulad ng aso. Si Zushi ay hindi nakatulog buong gabi dahil sa kaguluhan na ginawa ni Yinzhang. Kinabukasan, nalito siyang pumunta upang makita si Pan-er. Hindi niya inaasahan na mapukao siya nito at direkta siyang sumulat ng kasulatan ng diborsyo sa harap ng lahat. Bukod pa rito, kinuha niya ang deed ng bahay ni Zhu at ibinigay kay Yinzhang bilang pagbabalik sa kanyang dote. Pagkatapos, nagkunwari si Pan-er na bumalik upang maghanda para sa kasal at dinala sina Yinzhang at Tatlong Ginang Sun palayo. Ngunit mabilis na natuklasan ito ni Zushi. Nagmadali siyang nagdala ng mga tao upang harangan ang magkakapatid at idinemanda sila sa hukuman. Sa opisina ng prefect, naglabas si Pan-er ng ebidensya na si Yinzhang ay isang musikero ng Qiantang. Ang ginawa ni Zushi ay sa pilitang pagpapakasal sa isang opisyal na musikero, kaya't dapat siyang parusahan ng 60 bamboo strikes at ipatapon. Ngunit ang prefect ng Huiding County ay pumanig sa mga lokal na malalaking pamilya at nagbigay lamang ng 15 bamboo strikes at 80 kati ng tanso. Si Pan-er ay hindi sumang-ayon at nakipagtalo sa prefect. Ang mga tao ay pumanig din sa kanya at humingi ng patas na paghatol. Ang prefect ay galit na galit at gustong gamitin ang pamalo kay Pan-er. Sa sandaling ito, lumitaw si Chen Lian at dinala ang prefect ng Suzhou. Wala nang nagawa pa ang prefect kundi ang resolbahin ang kaso ayon sa batas. Alam ni Pan-er na si Tianfan ang tumulong, kaya't hinanap niya siya mula sa karamihan. Tinulungan din niya si Pan-er na ayusin ang pinakamabilis na karwahe ng relay station na maaaring direktang dalhin siya sa Dongjing. Walang bahay na mauwi si Tatlong Ginang Sun. Si Yinzhang naman, dahil sa pagtakas niya, ay walang mukha upang bumalik sa Hangzhou. Tinulungan din ng prefect si Yinzhang na sumulat ng isang liham upang payagan siyang magtrabaho sa Music and Dance Office sa Dongjing. Kaya, nagpa siya ang dalawa na sumama kay Pan-er sa Dongjing. Pagkatapos ng ilang oras ng pakikisalamuha, nagkaroon ng pag-ibigan sina Tianfan at Pan-er. Ngunit iniisip pa rin ni Pan-er ang kanyang kasunduan sa kasal kay Aoyang-su. Sa huli, hindi na siya pinigilan ni Tianfan. Muli silang naghiwalay ng landas. Samantala, nagpunta si Xia Qingyan upang makita ang prefect ng Qiantang. Direkta niya itong pinilit na tapusin ang sarili niyang buhay. Hindi pinansin ni Xia Qingyan ang pagbubukas niya ng customs ng pribado at hindi rin niya pinansin ang pagkawasak ng pamilya niya. Ngunit ang kanyang anak ay muntik nang mapatay kaya gusto niyang mamatay ang prefect. Kinabukasan, ang smuggling sa Qiantang port ay inimbestigahan. Sumulat din ang prefect ng isang sulat ng pag-amin at pagkatapos ay nagbigti sa sarili. Ang kaso ng smuggling sa Hangzhou ay sinampahan. Ang pagkakaaba ni Tianfan ay nalinis din lumalabas na si Tianfan ay anak ni Xia Qingyan. Dahil sa ilang kadahilanan, ginamit niya ang apelyido ng kanyang ina. Lubos na pinahahalagahan ng ina ni Xia Qingyan si Tianfan, ngunit hindi pa rin niya kinikilala si Xia Qingyan bilang kanyang ama. Inimbestigahan ni Xia Qingyan ang background ni Pan-er at binalaan si Tianfan na hindi siya maaaring makasama niya. Kailangan niyang ipaliwanag na wala siyang relasyon kay Pan-er. Sa kabilang banda, dumating na ang tatlong magkakapatid sa Dongjing. Nagpatuloy pa rin si Pan-er, ngunit sa huli ay hindi na niya nakayanan at nawala ng malay. Nang magising siya, tinulungan na siya ni Tatlong Ginang Sun na maghanap ng balita, ang address ng pamilya Gao na ikakasal kay Aoyang-su. Pagkatapos, nagpunta si Pan-er sa bahay ni Gao. Walang inaasahan, nakita niya si Aoyang-su. Nagmamadali siyang dinala sa isang tea house at nangakong pakakasalan siya sa pagtatapos ng taon. Dahil gusto niyang ikasal muna sa babae ng pamilya Gao. Sa madaling salita, gusto niya lang gawing asawang maliit si Pan-er. Sinabi niya na maganda ang lahat sa kanya, tanging ang pinagmulan lang niya ang mababa. Bukod pa rito, naging musikero rin siya. Bilang isang scholar official, hindi siya maaaring magkaroon ng anumang mansa. Pagkatapos, sinisi niya ang lahat sa pamilya Gao. Sinabing wala siyang magagawa at hindi niya kayang saktan ang loob nila. Agad na naintindihan ni Pan-er at direkta niyang hinamak ang SCOM. Sinabi rin niya na hindi siya magiging asawang maliit. Pagkatapos magsalita, galit siyang umalis sa tea house. Hinabol siya ni Aoyang-su upang pigilan siya, ngunit hindi niya nagawa. Bumalik si Pan-er sa inn. Pagkasabi ng isang pangusap kina Yinzhang at Tatlong Ginang Sun, agad siyang nawala ng malay. Sinabi ng doktor na nagkaroon siya ng physical exhaustion
exhaustion dahil sa matagal na pagod kasama ang sobrang galit. Pagkatapos, naghalinhinan sina Inshang at tatlong ginang Sun sa pag-aalaga sa kanya. Pinainom ni Pan-er siya ng gamot matapos mamatay ang prefect ng Qiantang. Ang kanyang ari-arian na 470,000 strings ng tanso ay napunta kay Xiaoqinyan. Ginamit niya ang pangalan ni Tianfan upang kumuha ng kaunting pera bilang subsidy para sa mga namatay na tao ng Imperial City Bureau sa bahay niya. Nagbigay siya ng 200,000 strings ng tanso sa mga makapangyarihang tao sa Dongjing at ang natitira ay kinuha niya bilang kanyang pribadong ari-arian. Pagkatapos gumaling ni Tianfan, nagtungo siya upang magbigay pugay sa mga namatay na kapatid ng Imperial City Bureau. Hindi na makatiis si Inshang sa pag-aalala kay Pan-er, kaya't kinuha niya ang pipa at tumugtog. Pagkarinig sa tugtog, nagising si Pan-er. Kasabay nito, isang lalaking nagngangalang Chang Feng ay naakit din sa tugtog at lumapit. Si Chang Feng ay matalik na kaibigan ni Ouyang Su. Naniniwala siyang si Pan-er ay dating mababang uri at si Ouyang Su ay isang tamho. Maaaring maging asawang maliit niya si Pan-er ay 3 henerasyon ng swerte. Huwag siyang maging walang alam, ang isang tao ay hindi dapat maging masyadong sakim. Galit na galit si Pan-er pagkarinig nito. Inutusan niya si 3 ginang Sun na paalisin siya. Ngunit sa kasamaang palad, nahulog ni 3 ginang Sun ang salamin ni Chang Feng. Nagalit siya at sinisingil siya. Sinabi pa niya na siya ay bulgar, walang galang at walang pinag-aralan. Mabuti na lang at hindi pinakasalan ni Ouyang Su si Pan-er. Sino ang maglalakas loob na magpakasal sa mga babaeng palaban na tulad mo? Bilang resulta, pumasok si 3 ginang Sun at binugbog siya. Pagkatapos ay sinabitan niya ng lubid ang liig niya at kinalagad siya sa kalye. Tinuruan niya si Chang Feng na ang unang bagay na dapat malaman ng isang tao ay huwag magsabi ng mga salitang humihingi ng gulo. Pagkasabi nito, sinipa niya siya sa tubig. May kabaitan din siyang binigyan siya ng isang piraso ng kahoy upang kapitan. Mabuti na lang at nagpadala ng tao ang junior prefect na malapit doon upang iligtas siya. Si Chang Feng ay lubos na napahiya. Bumalik siya upang magreklamo kay Ouyang Su. Sakto namang dumating ang asawa ng pamilya Gao, si Gao Hui, sa pinto. Dali-daling sinabihan ni Ouyang Su si Chang Feng na magtago. Dumating si Gao Hui upang tanungin si Ouyang Su tungkol sa usapan niya kay Pan-er sa tapat ng pintuan ng bahay ni Gao ilang araw na ang nakalipas. Nagsinungaling si Ouyang Su na ito ay si Ginang Wang. Dati ay umuupa siya sa bahay nito. Nagkataon lamang silang nagkita muli noong araw na iyon. Sinabi ni Gao Hui na hindi siya selosa. Kung mayroon siyang konfidante, maaari niya itong dalhin sa Dongjing. Nagmamadaling sinabi ni Ouyang Su na wala siyang iba. Hindi rin siya mag-aasawa ng asawang maliit pagkatapos ng kasal. Pagkatapos, inihatid niya si Gao Hui papalayo. Lumabas si Chang Feng. Tinanong niya kung bakit hindi sinunod ni Ouyang Su ang sinabi ni Gao Hui at pakasalan si Pan-er bilang isang legal na pangalawang asawa. Ngunit sinabi ni Ouyang Su na dati, ang sinumang babae na naging malapit sa kanya ay ginawa ni Gao Hui na magdusa. Kaya, naramdaman niya na hindi kasing maluwag si Gao Hui tulad ng nakikita. Natatakot siyang saktan si Pan-er, kaya't ginamit niya ang pag-aasawa ng asawang maliit upang galitin siya. Umasa siyang dahil doon, aalis siya sa Dongjing. Sumama si Tianfan kay Xiaoqinyan at pumunta sa libingan ng kanyang lolo. Nag-usap ang mag-ama tungkol sa kanilang mga saloobin, ngunit hindi sumang-ayon si Tianfan sa paraan ng paggawa ng mga bagay ng kanyang ama. Ayaw niyang magsunog ng insenso para sa mga ninuno ng pamilya Xia. Ngunit sa harap ng libingan, lihim niyang sinabi na gusto niyang maging isang mabuting tao at ayaw niyang maging isang mapanlinlang na opisyal tulad ni Xiaoqinyan. Gusto ni Pan-er na tulungan si Inshang na makatakas sa kanyang mababang kalagayan, kaya pumunta siya upang makita si Ouyang Su para makipagpalitan. Hanggat sumang-ayon siya sa 3 bagay, maghihiwalay na sila ng landas. Una, sumulat ng kasulatan ng paghihiwalay. Pangalawa, tulungan si Inshang na makatakas sa kanyang mababang kalagayan. Pangatlo, ibalik ang night banquet painting sa kanya. Iyon din ang pinta na gusto ni Tianfan na hanapin. Agad na sumang-ayon si Ouyang Su at nagtakda ng 3 araw. Sa sandaling ito, nakabalik na si Tiuhinde sa Dongjing. Pinayuhan niya si Ouyang Su na huwag sumulat ng kasulatan ng paghihiwalay. Mag-iiwan ito ng defect. Kasabay nito, matagal nang kumilos si Tiuhinde sa sarili niyang kagustuhan. Ibinigay niya ang night banquet painting bilang regalo sa guro ni Ouyang Su. Pagkatapos, pinuntahan ni Ouyang Su si Chang Feng at humingi ng tulong upang makatakas si Inshang sa kanyang mababang kalagayan. Ngunit sinabi ni Chang Feng na ito ay isang sensitibong panahon at hindi niya ito magagawa. Bilang resulta, walang isa man sa 3 bagay na hiniling ni Pan-er ang nagawa niya. Kaya, maaari lamang niyang sundin ang payo ni Tiuhinde, magtago at hindi maglakas loob na makita siya. Hindi lang si Ilir ang nakabantay sa pintuan ng bahay ni Dekith, kasama si Tatlodnet. Kaya kumuha si Dekith ng mga tauhan mula kay Train Hanoi at inutusan silang paalisin si Ilir. Ngunit lahat sila ay mga tanga na madaling nadaig ni Nadlir at Tatlodnet, at sa halip ay tinulungan ang dalawa na harangan ang pintuan ng bahay ni Enhitwi at tumugtog ng mga gong at tambol. Sumisigaw na humihingi ng utang. Gusto ni Thin Ieki malaman ang balita mula sa Dongjing. Sinabi ni Kirat Lim ang ilang impormasyon tungkol sa gobyerno, ngunit napansin niyang balisa siya at hindi nakikinig. Noon lang naunawaan ni Kirat Lim na ang gusto ni Thin Ieki malaman ay ang balita tungkol kay Ilir. Nang marinig ni Train Hanoi na ang kanyang tauhan na si Ithi ay pinilit magtrabaho ni Ilir, siya ay labis na nabalisa at agad siyang nagdala ng mga tao upang hanapin si Ilir at makipag-ayos. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Ithi Renz na tumutugtog ng pipa at agad siyang nagpakita ng kasiglahan at pagiging maalalahanin at pabirong kinuha ang pipa mula sa kanya at hindi pinayagan siyang umalis. Sinikap ni Ithi Renz na bawiin ito at hindi sinasadyang nakagat niya ang kanyang dila at dumugo. Pagkatapos ay nagmamadali siyang tumakbo upang hanapin si Ilir
Air at humingi ng tulong. Hinabol siya ni Trin Hanoi, ngunit sinampal siya ni Tatlo din at binuhusan ng kumukulong tubig ni Eden Air sa mukha, kaya labis siyang nagalit. Hiniling niya na imbitahan siya ng Tatlo sa isang salu-salo upang humingi ng paumanhin at dapat ding tugtugin ni SHD Rengo ang pipa para sa kanya. Kung hindi, sisiguraduhin niyang hindi mapayapang mabubuhay ang Tatlo sa Dongjing. Ngunit sinabi ni Eden Air na si SHD Ren ang pinakamahusay na tagatugtog ng pipa sa Jiangnan. Hindi ganoon kadali ang makinig sa kanyang pagtugtog. Kailangang manalo sa 3 round ng paligsahan. Kung manalo si Trin Hanoi, makakarinig siya ng pipa. Kung matalo, aalis siya. Sa unang round, nagbigay ng paksa si SHD Ren. Dahil hindi nag-aral ng maayos si Trin Hanoi, gumamit siya ng malaswang salita upang sagutin ang tula. Sa ikalawang round, nag-focus sa sining ng paghiwa gamit ang kutsilyo. Ang pino at tumpak na kasanayan ni Tatlo din. Sa paggamit ng kutsilyo, ay nagawang hiwain ang tofu at gawin itong isang bulaklak na chrysanthemum na nagpahayag kay Trin Hanoi na umamin ng pagkatalo. Sa huling round, sinabi ni Trin Hanoi na gusto niyang siya mismo ang magbigay ng paksa at gusto niyang maglaro ng dice kasama si Eden Air. Ngunit hindi niya alam na si Eden Air, bilang isang kortesan sa loob ng mahigit 15 taon, ay napakahusay sa paglalaro ng dice. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Eden Air na gusto niyang magdagdag ng isa pang kondisyon. Kung manalo siya, bukod sa salu-salo ng pakikipagkasundo at 3 tugtugin, babayaran niya ito ng isa 0 guan na barya. Ngunit kung siya ang manalo, ang kanyang mga tauhan ay kailangang magtrabaho para sa kanya. Pumayag si Trin Hanoi. Pagkatapos, mayabang siyang nagkalog ng 6 na dice na puro 6. Sino ang mag-aakala na si Eden Air ay nagkalog ng puntos na 37? Walang nagawa si Trin Hanoi kundi ang umamin ng pagkatalo. Sa kabilang banda, si Thin Yiki ay pumunta sa front hall upang asikasuhin ang trabaho at sinadya niyang pumunta sa tea house ni Eden Air at nag-iwan ng 2 tao upang tumulong sa pagbabantay at paglilinis. Si Tatlo Dengyu ay gumawa ng merienda sa inn at hindi inaasahan na gustuhan ito ng asawa ng may-ari ng shop at talagang gusto siyang panatilihin bilang isang kusinero. Walang nagawa si Tatlo din, kundi ang mga kung tuturuan niya ang kanilang kusinero kung paano ito gawin, habang si Eve Air naman. Patuloy na isinama ang ilang tao ni Kitty upang harangan ang pintuan ng bahay ni Andy. Gusto ring sumama ni SHD Ren, ngunit pakiramdam ni Eve Air ay hindi ligtas at sinabi sa kanyang hanapin si Tatlo Nen. Gayunpaman, wala ring alam si SHD Ren tungkol sa kusina. Dahil dito, naramdaman niyang wala siyang silbi. Ang top kortesan ng Jaya Ofang, si Tiki Ren Ho ay may magandang relasyon kay Trin Hanoi. Nalaman niya kay Trin Hanoi na si SHD Renho ay napakahusay tumugtog ng pipa, kaya pumunta siya sa inn upang hanapin siya. Ang dalawa, ang isa ay tumugtog at ang isa ay kumanta, at sinuportahan nila ang isa't isa ng may magandang pagkakasundo. Si SHD Renho ay laging nagdududa sa sarili dahil sa kanyang mababang katayuan. Ngunit nakita niya si Ho na napaka-relax at hindi nag-aalala tungkol dito. Kaya naman, sinabi niya ang kanyang pag-aalinlangan. Sinabi ni Ho sa kanya na tayong lahat ay nabubuhay sa pamamagitan ng ating kakayahan na namumuhay ng marangal at tapat. Hanggat hindi ka nagbebenta ng sarili o nagpapaligaya sa iba para sa pera, hindi mo kailangang maging inferior. Marami nang naunawaan si SHD Rengs pagkatapos marinig ito. Si Tatlo Dengyu ay hindi na talaga nakatiis sa sigasig ng asawa ng may-ari ng shop, kaya hinila niya si SHD Rengs palabas ng inn upang tulungan si Ide na harangan ang pintuan ni Detif. Upang tulungan si Ian Hehe, sinuhulan ni Detif si Ken Lee at inutusan si Ken Lee na dalhin ang kanyang mga tao upang bugbugin ang 3 magkakapatid na Ide. Pagkatapos ay iparada sila sa kalye bilang babala sa publiko at pagkatapos ay paalisin sila sa Dongjing. Naalala ni Ileg ang sinabi ni Thin If na ang maliliit na tao, kapag nakikipaglaban sa mga opisyal sa gobyerno, hindi sila maaaring manalo at bigla siyang nalungkot at nawala ng pag-asa, naghanda na umalis sa Dongjing. Ngunit hindi inaasahan, sa kalagitnaan ng daan, nakita niya si Thin Ie at Tigrat Lim na bumabalik sa kabisera. Nakita ni Thin Ie ang mahirap na sitwasyon ng tatlo at agad siyang nang asar kay Jither. Tinanong siya kung talagang payag siyang paalisin ng ganoon. Lahat ng tatlo ay ayaw, kaya nagpa siya silang sumama kay Thin Ie pabalik sa Dongjing. Pagbalik sa Dongjing, si Thin Ie ay dahan-dahang tinulungan si Ide na gamutin ang kanyang mga sugat. Dinala rin ni Tigrat Lim ang kanyang mga tauhan upang hulihin si Ken Lee. Noong una, siya ay mayabang, ngunit nang makita niya si Thin Ie, agad niyang inamin ang tungkol sa panunuhol ni Detif sa kanya. Gayunpaman, ang insidenteng ito ay walang epekto kay San. Umaasa si Thin Ie na maninirahan muna si Ida sa Dongjing at pagkatapos ay mag-iisip ng pangmatagalang plano pagkatapos ng ilang oras. Mabilis din si Tigrat Lim at agad siyang nagsabi na mayroon siyang walang nakatira na maliit na bahay at umaasa siyang mananatili roon ang 3 tao ni Ida na parang tumutulong sa kanya na bantayan ang bahay. Pumayag si Ida. Umalis si Tigrat Lim pagkatapos ayusin ang lahat para sa 3. Pinili ni Ida ang pangunahing silid. Pagkatapos niyang buksan ang pinto, nakita niya si Thin Ie. Sinabi niya sa kanyang umupo at gusto niyang suriin ang sugat sa kanyang balikat, ngunit pinigilan siya. Pinaalalahanan niya siya na huwag kalimutan na siya mismo ang naghubad ng kanyang damit noong nasa bangka sila. Nahiya si Ida nang marinig ito at nagulat si Tatlo Nens na nakarinig sa labas ng pinto. Sa pagkakataong ito, bumalik si Tigrat Lim at isang grupo ng mga tauhan na may dalang pagkain na pumutol sa usapan nilang dalawa. Sinasadya ni Thin Ie
na ipabili kay Tirat Lim ang pagkain mula sa Jayangnan. Ngunit matapos kumain ang tatlong tao ni Ilir, naramdaman nilang hindi ito masarap at hindi ito kasing ganda ng luto ni Tatlodnan. Kaya nagbigay si Renz ng ideya na magbukas ng isang restaurant sa Dongjing. Si Ilir ang magiging may-ari, si Tatlodnan Gu ang magiging kusinero, at si Renz Gu ay tutugtog ng pipa upang makaakit ng mga customer. Sa ganitong paraan, matutulungan ang tatlong tao na kumita ng ikabubuhay sa Dongjing. Sa kabilang banda, si Chen Tifu ay dinala ng kanyang future father-in-law na si Cao Tu upang dumalo sa isang salusalo. Pauwi na sila nang harangin sila ni Edith kasama si Tirat Lim. Sinubukan ni Detif na pigilan sila, ngunit dinala siya ni Tirat Lim sa isang tabi at binigyan ng leksyon. Binanggit ni Edith ang night banquet painting na may kaugnayan sa kaso na iniimbestigahan ng Qiantang ng Imperial City Department. Kung hindi may bibigay ni Chen Tifu ang pagpipinta, malaki ang posibilidad na masangkot siya sa kaso. Ang kanyang titulo bilang third highest scorer sa Imperial Examination ay matatapos na. Si Detisu ay labis na nasugatan matapos pahirapan ni Tirat Lim gamit ang isang espesyal na pamamaraan na ikinagulat ni Chen. Pagkatapos ay muli siyang nagtanong at nakumpirma na mayroon talagang malaking kaso sa Qiantang. Para protektahan ang sarili, alam niyang deboto sa Taoism ang emperador, kaya nang makita niya ang emperador, sinadya niyang bigkasin ang Taoist canon na lubos na ikinatuwa ng emperador. Dahil dito, siya ay ginawang opisyal ng Taoist Temple at ipinadala sa Western Capital upang imbitahan ang Heavenly Master na lumabas. Pagkatapos, si Fenya at ang commander ng Imperial City Department, si Li Eved, ay humarap sa emperador. Inisip ni Li Eved na si Fenya ay tauhan ni Tiu Det Enset, kaya patuloy niya itong pinuri sa harap ng emperador. Ginantimpalaan ng emperador si Fenya at itinaas siya sa 5th rank deputy. Si Li Eved ay ginantimpalaan din, kaya pansamantala ay hindi na niya inaway si Fenya. Ang pamilya Cao ay clean and honest faction at hindi natuwa sa pagkapit ni Enlil sa emperador, kaya agad nilang kinansela ang kasal niya kay Cao Tu. Ngunit wala ring magawa si Enlil. Pinilit siya ni Ilir ng husto, kaya gusto niyang umalis sa Dongjing at magtago sandali. Ayaw niyang masira ang kanyang karera, kaya sinadya niyang hanapin si Cao Tu at ibinalik ang mga regalo na ibinigay niya sa kanya. Ang layunin ay para hindi siya malimutan ni Cao Tu. Bukod pa rito, bago siya umalis, sinadya niyang utusan si Detis na madalas na bisitahin si Cao Tu upang panatilihing hawak ang puso nito para sa kanya. Matapos ma-promote si Fenya, marami siyang trabaho na kailangang asikasuhin, kaya maaari lamang siyang mag-utos kay Tirat Lim na bantayan si Ilir. Kung may anumang kaguluhan, kailangan niyang sabihin agad sa kanya. Nalaman ni Ilir na umalis si Ken Vidi sa Dongjing at naunawaan niyang gusto siyang iwasan ito. Kaya nagpasya siyang manatili sa Dongjing at tingnan kung maglakas loob siyang bumalik. Nag-usap ang tatlong magkakapatid at naghanda na magbukas ng isang tea house sa Dongjing. Ayaw ni Ilir na umasa kay Fenya, kaya inutusan niya si Tirat Lim na huwag sabihin sa kanya. Kinuha ng tatlong magkakapatid ang lahat ng kanilang ipon at nagtulungan. Sa wakas, nakapagbukas sila ng isang tea house, ngunit walang dumating noong araw ng pagbubukas. Dinala ni Katie ang kanyang mga tauhan sa kalye at nakita ang tea house ni Ilir, kaya tumulong siya. Maraming customer ang naakit na pumasok upang tikman ang kasanayan ni Ilir sa pagbuhos ng tsaa, kasama ang masasarap na merienda at tsaa na ikinatuwa ng lahat ng mga customer. Ang negosyo ay nagsimulang gumanda. Si Tirat Lim ay hinila ng kanyang kasamahan upang magkwentuhan tungkol sa tea house at hindi sinasadyang narinig ito ni Fenya. Wala nang nagawa si Tirat Lim kundi sabihin sa kanya ang totoo. Agad na nagpunta si Fenya upang hanapin si Ilir. Iniisip na hindi maganda ang kanyang paglabas at pagbubukas ng tea house. Nag-aalala na malalaman ng matataas na tao ang tungkol sa kanyang pag-iral at gagambalain siya. Ngunit ayaw ni Ilir na umasa pa sa tulong niya at nagpilit siyang tumayo sa sarili niyang paa. Pareho silang hindi makumbinsi ang isa't isa, kaya nagmungkahi si Fenya ng isang bet sa loob ng isang buwan. Kung ang tea house ay kumita, hahayaan niya itong magpatuloy sa pagnenegosyo. Pumayag si Ilir. Pagkatapos, umupo si Fenya upang kumain ng cake at uminom ng tsaa. Nakikipag-usap siya kay Ilir tungkol sa Qiantang. Nakita ni Renz na nag-aaway pa rin ang dalawa at inakala niyang sinisisi ni Fenya si Ilir, kaya agad siyang tumakbo at inako ang lahat ng responsibilidad, na nagsasabing siya ang may kagagawa ng lahat ng nangyari noon. Samantala, pinaalalahanan din ni Fenya si Renz na matuto siyang maging mas matatag. Sa susunod na makaharap niya ang isang tao, tulad ni Senhi, bukod sa pagrereklamo, maaari siyang gumawa ng iba pang bagay para hindi siya maapi. Pagkaalis ni Fenya, hindi pa naisip ni Ilir na darating ang pamilya Cao, kaya pinag-isipan niya kung paano haharapin ang pamilya Cao. Naalala niya si Hoho na pinuri ng emperador dahil sa kanyang kakayahan. Kung kaya niya ring maging katulad niya, maaari niyang harapin ang pamilya Cao. Kaya, nagpunta si Renz sa Jayaofang. Sa tulong ng rekomendasyon ni Hachai Chu at ng kanyang sariling pambihirang husay sa pipa, pinayagan si Renz ng head ng Jayaofang na manatili bilang isang pipa instructor upang turuan ang mga musikero sa Music Academy. Ngunit ang tugtog niya kanina ay nakaakit sa atensyon ng author na si Tides Devedi. Ngunit dahil sa trauma ni Renz kay Chuda, naguluhan siya nang lapitan siya ni Tides Devedi. Sa kabilang banda, nag-alala si Ilir dahil gabi na at hindi pa umuwi si Renz. Handa na siyang lumabas at maghanap nang makita niya itong bumalik. Nalaman din niya ang tungkol sa pagpasok nito sa Jayaofang.
Sinisisi siya ni Il-er dahil hindi siya dapat pumunta sa magulong lugar na iyon ng mag-isa. Ngunit nang malaman niyang si Isefiti Renhu ay ginagawa iyon upang ibahagi ang pasanin niya, kusa siyang humingi ng tawad. Ang tatlong magkakapatid ay nagkasundo muli. Nahuli ng Imperial City Department ang isang espiya ng Liao. Pagkatapos ng maraming pagtatanong, napansin ni Fin Yi na may mali at natuklasan na ang taong ito ay isang taga-Western siya. Ang pangunahing layunin ay pukawin ang relasyon sa pagitan ng Song at Liao. Pumunta si Vu Trongton upang hanapin si Fin Yi. Tila gusto niyang makakuha ng kredito. Inasar siya ni T-Rep Lim ng ilang beses na ikinagalit niya at tinawag niya si Fin Yi sa pangalan. Ngunit ngayon ay napromote na siya at superior niya, kaya agad na pinarusahan ni Fin Yi si Vu Trongton. Linisin ang lahat ng lugar na kanyang pinuntahan sa Southern Yemen. Bagaman hindi siya sang-ayon, wala siyang magawa. Sa mga araw na ito, walang tao sa tea house at walang mga customer. Naglibot si Il-er sa kalye at nakita niyang maraming iba't ibang tindahan doon, ngunit walang mga wine house o tea house. Sa pagkakataong ito, dumating si Fin Yi at binigyan si Il-er ng sagot. Lumabas na ang mga kalye ng Dongjing ay hinati ayon sa industriya. Ang mga tao ng Dongjing ay karaniwang pumupunta sa Tea Shop Alley upang uminom ng tsaa. Ngunit ang tea house ni Il-er ay nasa Mahang Street. Kusa siyang inaliw ni Fin Yi at nagtaka rin siya sa impresyon niya sa kanya. Alam ni Il-er na si Fin Yi ay tinatawag na living yama. Ngunit sa palagay niya, isa siyang mabuting tao. Dahil sa nakita niyang si Fin Yi ay laging gumagawa ng mabubuting bagay. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Fin Yi dahil dito. Nang gabing iyon, nag-usap-usap sina Il-er, Tatlodnan at Zihiren kung paano patakbuhin ng maayos ang tea house. Sa huli, ayon sa ideya ni Il-er, pinalitan ang pangalan ng tea house sa Banjaya Mian, half-covered face. Nagbenta sila ng tsaa sa ibaba upang makaakit ng mga customer. Ang itaas na palapag ay mas refined at elegant at nagbebenta ng lutong tsaa. Ang buong tea house ay nakasentro sa Pipa First of Jiangnan bilang highlight na umaakit sa mga literati at mga bisita. Pagkatapos ma-renovate at muling buksan ang tea house, isang tugtog ng pipa ni Isefiti Renhu ang talagang nakaakit sa maraming literati at intellectual. Ang lahat ng mga gentleman ay nagpunta roon dahil sa kanyang reputasyon upang makakuha lamang ng isang sulyap sa tinatawag na karisma. Kasabay nito, si Il-er ay personal na gumawa ng isang sikat na set ng tsaa na may mga katangiang pinalamusyan ng sikat na porselana na masasabing natatangi sa Dongjing. Tumulong din si Yi sa pagpapalaganap sa paligid na nakaakit ng maraming customer. Upang mapanatili ang daloy ng mga customer sa tea house, kusa si Il-er na makipag-ugnayan kay Ho-ho at nais makipagtulungan sa kanya na kapakipakinabang sa magkabilang panig. Pagkatapos bumalik, nakita ni Il-er si Fin Yi. Dahil sa matalik na kilos niya, naramdaman niya ang pag-ibig, ngunit mayroon pa rin kaunting pag-aalala sa kanyang puso. Ang biglaang pagbabago ng kanyang saloobin ay nagpagulo kay Fin Yi. Nang gabing iyon, pagkatapos magkwenta, napansin ni Tatlodnens na balisa si Il-er kaya nag-aalala siyang nagtanong. Sinabi ni Il-er ang kanyang pag-aalala. Siguro ay bahagya na siyang nagkakagusto kay Fin Yi, ngunit pagkatapos masaktan ni Yi, medyo naguguluhan siya tungkol sa pag-ibig. Magkaiba ang katayuan nila ni Fin Yi, parang langit at lupa. Bukod pa rito, ang saloobin niya sa kanya ay minsan malamig, minsan mainit. Natatakot siyang baka naglalaro lang si Fin Yi sa kanya at baka mali ang paglalagay niya ng kanyang taos-pusong damdamin. Pagkatapos kumalma, naramdaman ni Il-er na mas mahusay na umasa sa sarili kaysa sa ibang tao. Mas mabuting maging independent at matatag. Gustong magiganti ni Vu Trongton kay Fin Yi, kaya binisita niya si Tiu, ang anak ni Tiu Desens. Sinabi niya ang tunay na pagkatao ni Fin Yi, na posibleng siya ay illegitimate son ni Tiu Desnes. Umaasa siyang magagamit niya si Tiu para kalabanin si Fin Yi. Ngunit si Tiu ay mapanlin lang at nakita niya ang plano ni Vu Trongton. Sinabi pa ni Vu Trongton na malapit nang bumalik si Tiu Desnes sa Dongjing. Kung lalabas ang balita tungkol sa kanyang illegitimate son, maaari itong maging kahinaan. Umaasa siyang makipagtulungan kay Tiu upang ayusin si Fin Yi bago pa man dumating si Tiu Desnes sa kabisera. Napansin ni Vu Trongton na maganda ang relasyon ni Fin Yi kay Il-er, kaya gumawa sila ni Tiu ng isang plano. Gumamit sila ng maling impormasyon upang ilayo si Fin Yi at pagkatapos ay dinala ang kanilang mga tauhan upang salakayin ang Banjaya Mian. Direktang ininspeksyon ang mga aklat ni Il-er at nakahanap ng liham mula sa ibang bansa. Pinaratangan niya si Il-er ng pakikipagsabuatan sa mga banyagang espiya at agad siyang inaresto. Nataranta si Isefiti Ren at dali-daling hinanap si Tatlodnan. Pagkatapos, naghiwalay sila ng landas. Hahanapin ni Tatlodnan si T-Rep Lim. Si Isefiti Rengu ay hindi alam kung ano ang gagawin ngayon. Pagkatapos mag-isip ng mabuti, nagpa siya siyang hanapin si T-Res Defiti. Pinilit ni Vu Trongton si Il-er na umamin sa krimen na nagsasabing nakikipagsabuatan siya kay Fin Yi at nakikipagtulungan sa mga kaaway upang ipagkanulo ang bansa. Ngunit si Il-er ay may mapanuring isip at matagal na niyang napansin na may nagpakialam sa kanyang mga aklat kaya pinalitan niya ang bahagi ng ibang liham. Nagmamadaling tiningnan ni Vu Trongton. At tama nga, hindi ito ang liham na inihanda niya at wala siyang paraan para pagbintangan si Il-er. Diretsyong nagsalita si Il-er na nagsasabing balak ni Vu Trongton na ipahamak si Deputy Commander Liu. Ang ibang tao mula sa Imperial City Department ay nag-alinlangan ng marinig ito. Sa sobrang galit, itinulak ni Vu
Trongton si Edith Air sa tangke ng tubig. Ang iba na sumubok na pigilan siya ay binugbog niya at kinuha niya ang kanyang kutsilyo upang patayin si Edith Air. Sa kabutihang palad, dumating si Fin Yi at ang kanyang mga tauhan sa tamang oras, sinagip si Edith Air at sinugatan si Vu Trongton. Upang hindi na madamay pa si Edith Air, nagpanggap si Fin Yi na hindi niya ito kilala. Pinayagan lang niya si Tia Lim na aminin na kilala niya si Edith Air. Pagkatapos, nagpunta si Fin Yi upang makita si Lee Edith. Parehong nanuhol at namilit, nais niyang isuko na ni Lee Edith si Vu Trongton at hayaan itong mamatay. Nagpunta si Iti Rengu upang humingi ng tulong kay Tideth Dith Ata. Ngunit sa kalagitnaan ng daan, nakita niya si Edith Air na bumalik. Kaya, inuwi sila ni Tideth Dith Ata. Bumalik si Edith Air sa bahay at nakita si Fin Yi. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang investigasyon na nagsasabing ang bagay na ito ay may kaugnayan sa tahanan ni Tiu. Sinisi siya ni Fin Yi kung bakit siya ganoon katapang at piniling harapin si Vu Trongton ng mag-isa. Ngunit sa pagkakataong ito, galit pa rin si Edith Air sa kanya dahil sinabi nitong hindi siya nito kilala kanina. Tumalikod siya at pumasok sa silid. Ipinaliwanag ni Fin Yi na ginawa niya ito dahil natatakot siyang malaman ng kanyang mga kalaban na siya ang kanyang kahinaan. Tinanong pabalik ni Edith Air, anong relasyon meron tayo? Sa anong attitude at relasyon mo sinasabi sa akin ang mga bagay na ito? Nakalimutan mo na ba ang aking mababang pinagmulan? Nang makitang tahimik si Fin Yi, sinabi ni Edith Air sa kanyang huwag na siyang hanapin kung hindi pa siya nakakapag-isip ng mabuti. Kinaumagahan, nagpadala si Fin Yi ng paanang usa sa tahanan ni Tiu bilang babala kay Tiu na labis na ikinagalit niya at gusto niyang hanapin si Fin Yi upang maghiganti. Ngunit dali-daling pinigilan siya ni Steward Trong at binasa sa kanya ang liham na isinulat ni Tiu Detens. Sinabi rin niya na si Fin Yi ay hindi isang taong maaari niyang kaaway at hindi rin siya kalaban. Sa kabilang banda, nagdala si Tideth Dith Ata ng isang kahon ng merienda kay Zet Tirans na sinasabi niyang binili niya iyon sa Tisop Alley. Napansin ng tatlong magkakapatid na ang merienda na ito ay ginaya mula sa kanila. Bukod pa rito, ang Tisop Alley ay kumuha rin ng mga tao upang tumugtog ng pipa. Ngunit sinabi ni Edith Air na huwag silang mag-alala. Bagaman magkatulad ang hitsura ng merienda, hindi tama ang lasa nito. Ang ginagawa ng Tisop Alley ay sa halip tumutulong sa kanila na mag-anunsyo ng libre. Pagkatapos, hinanap ni Edith Air ang pipa player sa Tisop Alley at inanyayahan siyang makipagpaligsahan kay Iset Tiren sa Banjaya Mian. Pagkatapos ng paligsahan, nahiya ang kalaban at lumuhod, humihiling na maging apprentice ni Iset Tiren. Dahil dito, lalo pang nagustuhan ng mga customer si Iset Tiren. Hindi na nakatiis ang mga may-ari ng mga tea house sa Tisop Alley. Sinadya nilang pumunta sa Banjaya Mian upang hanapin si Edith Air at gumawa ng gulo. Pinipilit ang mga customer na pumili sa dalawa na nagpipilit sa Banjaya Mian na magsara. Si Edith Air ay matalas magsalita at sinagot sila na nagpatigil sa kanila sa pagsasalita. Gayunpaman, hindi pa rin sila tumanggap ng pagkatalo at nagmungkahi na gamitin ang tea ceremony upang matukoy ang mananalo. Masayang pumayag si Edith Air. Ginamit ng mga may-ari ng Tisop Alley ang tribute tea, Wellspring Water, at Gold Grinding Stone. Ginamit naman ni Edith Air ang lokal na tsaan ng Kiantang, Rainwater, at ordinaryong grinding stone. Ipinakita nito na mas mababa ang Banjaya Mian. Ngunit nang gilingin ni Edith Air ang tsaa, isinama niya ito sa isang kaaya-ayang sayaw. Pagkatapos, nang haluin ang tsaa, isinama niya ito sa pipa playing. Pinalo ang tasa ng tsaa na nagpalabas ng ritmo ng kantang Kiyang Guan Sandi. Pagkatapos maluto, gumawa pa si Pani ng iba iksitia at nagpinta gamit ang tsaa na napakaganda. Sa huli, ginamit ang tatlong bahagi, ang kulay ng tubig ng tsaa, ang pagkapit ng bula ng tsaa sa tasa, at ang lasa ng tsaa upang magpasya ng nanalo at natalo. Nanalo si Pani sa dalawang kategorya, ang pagkapit ng bula ng tsaa at ang lasa ng tsaa, at nakuha ang pagpalakpak ng lahat ng tao, at napaamin din niya ang mga may-ari ng mga tindahan ng tsaa. Pumunta rin si Tian Fan sa tindahan ng tsaa. Nakita niya na matagal nang nanalo si Pani sa labanan at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng galak at pag-ibig. Pagkatapos, noong gabi, pumunta siya para makipagkita kay Pani at nakita niya itong sumasayaw sa ilalim ng buwan. Tinitigan niya ito ng may paghanga. Sa huli, hindi na siya nag-alinlangan pa. Ipinahayag ang kanyang damdamin kay Pani. Hindi siya nag-aalala kung anuman ang katayuan niya. Gusto lamang siyang pakasalan at mamuhay ng magkasama hanggang sa pagtanda kasama si Jiang Long. Upang ipakita ang kanyang katapatan, pumitas siya ng sanga ng bulaklak ng granada sa bakuran at ibinigay kay Pani. Sa sobrang pagkaantig, umayag si Pani sa alok na kasal ni Tian Fan. Kinabukasan, pumunta si Shen Ruzhuo para hanapin si Inzhang. Pagkakita sa kanya, gusto agad ni Inzhang na umiwas. Nang makita niyang ayaw siyang paalisin, tinanong niya ito kung ano ang layunin niya sa paglapit sa kanya. Sinabi niya sa kanya na nagkaroon na siya ng isang asawa at naging dahilan ng pagpapatapon ng kanyang dating asawa sa layong 3,000 milya. Inamin ni Shen Ruzhuo na matagal na niya itong inimbestigahan, ngunit dahil doon, mas lalo pa siyang nagustuhan ito. Nang marinig ito, bahagyang naantig si Inzhang at nangako siyang tutugtugin ang pipa para sa kanya. Nagalit si Ate Yan ni dahil mas gumanda ang negosyo ni Pani at nagpa siyang magdala ng mga tao para gumawa ng gulo. At ang mga alagad ni Gao Hui ay nakarinig din tungkol kay Pani at nagpadala rin ng pamilya para manggulo. Nagtagpo ang dalawang panig sa pintuan ng tindahan ng noodles at inakala ng bawat isa na ang kabilang panig ay tagapagbantay ng tindahan ng noodles, kaya nag-away sila. Pagkaraan ng ilang sandali, nasugatan si Ate Yan ni at dumating din ang mga pulis at natapos ang isang komedya. Nag-date sina Tian Fan at Pani sa isang
isang restaurant at nagkataong nakasalubong nila si Li Jing. Para hindi maapektuhan si Pan Ni, sinabi ni Tian Fan kay Li Jing na naglalaro lang siya dito. Walang sino man ang nag-akalang narinig ni Pan Ni ang mga salitang ito. Pagkaalis sa restaurant, gusto ni Pan Ni na makipag-usap ng tapatan kay Tian Fan. Ngunit sa pagkakataong ito, lumapit si Xiao Wei. Naimbestigahan ni Xiao Wei na si Tian Fan ay ang lihim na anak ng kanyang ama at binalaan siya na ang pinuno ng angkan ng pamilya Xiao ay siya lamang. Sinabi ni Tian Fan na wala siyang kinalaman sa pamilya Xiao at hindi niya aagawin ang pagiging panganay na anak nito, kaya dapat siyang lumayo sa kanya at sa kanyang mga tao. Sa sandaling ito, lumitaw si Kimu at pinaalalahanan si Tian Fan na tumuon sa pagharap kay Xiao Qinyan. Sa kabilang banda, pumasok sina Zhao Di at Sun Daqiang sa tindahan ng noodles matapos uminom ng isang basong tubig. Si Sun Daqiang ay sumuka at bumagsak sa lupa. Sinabi ni Zhao Di na may lason sa inumin at gusto niyang magsumbong sa mga otoridad. Ngunit mabilis na nakita ni Pan Ni na may mali. Kumuha siya ng dalawang bahagi ng malakas na inumin at pilit na ibinuhos sa bibig ni Zhao Di at desidido itong sinabi na kung may lason, mamatay silang lahat ng magkasama. Pagkatapos ay gusto niyang saksakin ang mata ni Sun Daqiang na nagpapanggap na patay at sa takot ay dali-dali itong tumayo. Pinigil siya ni Sanyang at binuhusan ng tubig sa bibig. Nagpanggap siyang nagdagdag siya ng isang uri ng night blooming serious sa tubig na ito na maaaring maging dahilan upang maging pipi ang tao. Ang panlunas ay para lamang sa mga aamin muna, kaya agad na umamin ang dalawa. Si Sun Daqiang ay may utang sa ibang tao at napilitang manggulo, habang si Zhao Di naman ay nalinlang ni Sun Daqiang. Sinabihan ni Pan Ni ang dalawa na sumulat ng liham ng pag-amin at pagkatapos ay papayagan silang umalis. Nang makita niya na may sugat sa kamay si Zhao Di, binigyan pa niya ito ng pera para makabili ng gamot. Pagkatapos maayos ang gulo, lumapit si Tian Fan kay Pan Ni at sinabing ang yaya ng pamilya Gao ang nagpadala ng mga tao para gawin ito. Gusto niya ring ipaliwanag sa kanya, ngunit bago pa man siya makapagpaliwanag ng malinaw, dumating si Chen Lian para hanapin siya at ayusin ang trabaho. Nang malaman ni Pan Ni na ang pamilya Gao ang nasa likod nito, nagpasya siyang ayusin ito sa sarili niyang paraan. Dinala niya ang sikat na pinta sa Cheshire, kung saan madalas pumunta si Gaoxu, at matagumpay siyang nakipagkita rito. Malinaw na sinabi ni Pan Ni ang buong sitwasyon kay Gaoxu, para malaman niya na si Yangxu ay isang manloloko at hindi niya papayagang magpakasal sa kanyang anak. Walang sino man ang nag-akala na nakita ni Gaoxu si Pan Ni na maganda at naramdaman niya ang pagnanasa at gusto niyang dalhin ito sa kanyang palasyo bilang isang kerida. Matagal nang sinusundan ni Tian Fan si Pan Ni at nang makita niya ang eksenang ito, agad siyang nagpakita at sinabi ang kanyang pagkatao at kinilala rin siya bilang kanyang asawa na nagpaalis sa ibang iniisip ni Gaoxu. Pagkatapos, nang sila na lang ni Tian Fan, sinabi ni Pan Ni ang kanyang mga alalahanin. Sa pamamagitan ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang opisyal ng Imperial City, alam ni Tian Fan ang bawat galaw niya, ngunit wala siyang alam tungkol sa kanya. Nangako si Tian Fan na unti-unting sasabihin kay Pan Ni ang kanyang pagkatao. Pagkatapos ay kinuha pa niya ang 3 kontrata ng lupa at ibinigay ang lahat kay Pan Ni. Nawala ang higit sa kalahati ng galit sa puso ni Pan Ni habang hawak ang mga kontrata ng lupa. Sinabi ni Tian Fan sa kanya na si Li Jing ay isang kalaban, kaya nagsinungaling siya sa kanya upang protektahan siya. Sinisikap niyang umangat sa posisyon para makakuha ng opisyal na ranggo na ikalima upang mabigyan ng posthumous decree ang kanyang namatay na ina. Nalutas ang kanilang mga pagdududa at nagsimula silang maging matamis tulad ng dati. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang magandang tagpo. Pinatawag ng emperador si Tian Fan at kinailangan nilang maghiwalay. Masayang bumalik si Pan Ni sa tindahan ng noodles. Nang makita ito ni Sanyang, alam niyang nagkaayos na sila ni Tian Fan. Sa pagkakataong ito, dumating muli si Zhao Di sa pintuan at gusto niyang mag-apply para sa trabaho. Dati siyang nanggulo dahil naloko siya ni Sun Daqiang na taga-baryo niya. Ngayon ay binugbog na niya si Sun Daqiang at bumalik para magtrabaho upang magbago at basta't may makain at matirahan, hindi na kailangan ng sahod. Pumayag si Pan Ni na tanggapin siya. Noong gabi, pumunta si Tian Fan para hanapin si Pan Ni at lihim siyang hinalikan habang hindi ito nakatingin. Sinabi rin niya na gusto niyang magtapat ng isang bagay sa kanya. Sinabi ni Tian Fan na dati na siyang nakipagkasundo, ngunit hindi pa niya nakikita ang dalaga at ang kanyang lolo ang nagpasya para sa kanya. Ngunit nang malaman ng kabilang panig na siya ay nasa Imperial City, kinansela nito ang kasunduan. Sinabi rin ni Pan Ni sa kanya na siya at si Yangxu ay nagkaroon ng damdamin noong una, ngunit hindi kailanman lumampas sa ritual. Nagpahayag ang dalawa ng kanilang damdamin sa isa't isa at ang hangin ay matamis at mahiwaga. Naghalikan sila ng may pagmamahal. Kinabukasan ng umaga, nagbihis at nag-ayos si Inzhang at lumabas, dala ang pipa para makipagkita kay Shen Rusho. Dinala siya ni Shen Rusho sa isang bangka. Noong una, medyo mahiyain pa si Inzhang, ngunit pagkatapos tumugtog ng flauta si Shen Rusho, hindi na niya napigilan ang sarili at tumugtog din siya ng isang piraso. Si Pan Ni at Tian Fan ay parehong abala sa araw at ang gabi lamang ang kanila. Magkasama silang naglakbay sa ilog at masayang nag-usap habang nakahiga sa lambat ng bangka. Taimtim na tumingin si Pan Ni kay Tian Fan at nagsabi, "Gusto kita, Gu Tian Fan." Nakita ni Sanyang sina Pan Ni at Tian Fan na napakatamis at taos puso silang binati. Gayunpaman, inilihim pa rin nila ito kay Yinzhang. Kinabukasan, pumunta si Gao Hui para hanapin si Pan Ni, ngunit hindi niya inaasahang dinatnan siya ng regla. Nang makita ni Pan Ni si Gao Hui na sumasakit ang tiyan, nahulaan din niya ang dahilan. Agad niya itong pinapasok sa loob, pinahiram ng damit at ipinagluto ng isang mangkok ng red sugar water na maihalamang gamot. Pagkatapos uminom si Gao Hui, gumaan
gumaan ang pakiramdam niya. Pagka-uwi ni Gao Hui, natuklasan ni Gao Xue na ang damit na suot niya ay kay Pani, kaya alam niyang nagkita ang kanyang anak. Dahil dito, pinarusahan niya si Gao Hui na manatili sa bahay at huwag lumabas. Sa Dongjing, kumalat ang balita tungkol sa isang demonyong may kapakamakailan. Noong gabi, sa daan, habang bumibili si Zhao Di ng pagkain, nakasalubong niya ang demonyong may kapa na pinatay ang isang tao at ibinagsak sa lupa ng mga tao. Hinabo ni Chen Fan si Chen Lian at ang kanyang mga tauhan at natuklasan na mayroong isang taong nagmamanipula sa demonyong may kapa. Agad siyang nag-arko at nagpaputok ng pana. Pinamunuan ni Chen Lian ang mga tao upang paalisin ang mga tao at tinulungan din nila si Zhao Di na tumayo. Tumakas ang demonyong may kapa. Pagod na si Tian Fan at pumunta kay Pani para maghanap ng aliw. Nang malaman niyang wala pa siyang kinakain, ipinagluto siya ni Pani ng isang mangkok ng mainit na pepper soup. Pagkatapos uminom ng sabaw, sinabi ni Tian Fan ang tungkol sa demonyong may kapa. May isang tao na sadyang lumikha ng sakuna upang atakihin ang Empress at kasabay nito, hinahanap niya ang sikat na Tian na pinaghahanap niya. At ito ay may kaugnayan sa pinagmula ng Empress. Hanggat wala kay Pani ang Ian na pinta, hindi siya madadamay sa bagay na ito. Hayaan si Yang Su na dalhin ang pinta kung saan niya gusto. Sa sandaling ito, nagkataong nakita ni Yin Zhang sina Pani at Tian Fan. Nagdahilan si Pani at sinabing dahil nakita ni Zhao Di ang demonyong may kapa, kaya pumunta si Tian Fan upang magtanong. Pagkatapos, kinuha ni Tian Fan ang isang notasyon ng musika at ibinigay kay Yin Zhang na sinabing ito rin ay isa sa mga layunin niya sa pagpunta rito. Inakala ni Yin Zhang na espesyal na dumating si Tian Fan upang dalhin ang notasyon ng musika at labis siyang naanti. Sa katunayan, ayaw lang ni Tian Fan na kumalat ang balita na sila ni Pani ay magkasama. Takot siyang saktan ni Li Jing si Pani. Nais niyang maghintay hanggang sa mahatulan si Li Jing bago niya isapubliko ang bagay na ito. Kaya ang notasyon ng musika na ibinigay niya kay Yin Zhang ay isa lamang dahilan upang pagtakpan ang kanyang pakikipag-date kay Pani. Kinabukasan, pumunta si Zhang Feng sa tindahan ng noodles at natuklasan na naroon din si San Yang. Ang dalawa ay may alitan dahil kay Yang Su. Sa tulong ni Zhao Di, pinaalis ni San Yang si Zhang Feng sa tindahan ng tsaa. Sa katunayan, si Zhang Feng ay walang kasalanan. Naloko lang siya ni Yang Su. Pumunta ang pamilya Gao para hanapin si Zhang Feng upang magtanong tungkol kay Pani. Kaya agad siyang pumunta sa tindahan ng noodles upang ipaalam ang balita. Narinig niyang sinabi ni Yang Su na si Gao Hui ay napakawalang puso. Masama, kaya binalaan niya si Pani na mag-ingat. Pagkaalis ni Zhang Feng, nagpadala si Gao Hui ng katulong para ibalik ang damit at pasasalamat kay Pani. Nagdulot ito ng pagdududa kay Pani. Ang Gao Hui na nakilala niya at ang Gao Hui na binanggit ni Zhang Feng ay tila hindi iisang tao. Inimbitahan ni Tian Fan si Pani na magkita sa gabi, kaya nagdahilan siyang pupunta sa tindahan ng tsaa para suriin ang mga libro at pinasama lamang si Zhao Di. Alam din ni Zhao Di ang kanyang lugar, iniwan ang dalawa at umalis mag-isa. Nagkataon namang nakasalubong niya si Chen Lian. Ikinuwento ni Pani kay Tian Fan ang tungkol kay Gao Hui at sinabi rin na gusto niyang makipagkita kay Gao Hui sa susunod na gabi at umaasa na sasama siya. Gusto niyang ipaalam sa kabilang panig na ang kanyang nobyo ay daang beses na mas gwapo at mas mahusay kaysa kay Yang Su. Wala na siyang interes kay Yang Su. Ngunit abala si Tian Fan sa susunod na gabi kaya kailangan nilang maghanap ng ibang oras. Kinabukasan, inalo ni San Yang si Yin Zhang at pinayuhan siyang huwag matakot sa pag-ibig dahil kay Zhou Shi. Sa katunayan, si Shen Ruzhuo ay mukhang hindi rin masama. Kailangang maging mas bukas ang puso ni Yin Zhang. Bumalik si Xiao Qinyan sa kabisera at inanyayahan si Tian Fan sa hapunan sa pamilya Xiao. Malubha ang sakit ng emperador ngayon at hindi pa nalalagay ang korona ng prinsipe at hindi pa matatag ang empress. Umaasa si Xiao Qinyan na makukuha niya ang tulong ni Tian Fan. Tumanggi si Tian Fan na magbigay ng opinyon, ngunit binanggit niya ang kaso ng demonyong may kapa sa kanya. Naghihinala siya na maaaring may isang tao sa likod na gustong kalabanin siya. Bago umalis, sinabi ni Tian Fan na gusto niyang pakasalan si Pani at umaasa siyang makakatanggap siya ng pagpapala mula kay Xiao Qinyan. Bagaman sa kanyang paningin ay isa lamang siyang hamak na negosyante, para sa kanya ay isang pambihirang kayamanan, liwanag, at ang tanging pag-asa na nakita niya sa higit 10 taon ng pamumuhay sa dilim. Kaya kung maglakas loob siyang gumamit ng maruming pamamaraan upang sirain ang relasyon nilang dalawa, sumumpa siya sa kaluluwa ng kanyang ina sa langit na tiyak na pagsisisihan niya ito. Sinabi rin niya na sa hinaharap magkakaroon siya ng apo. Dadalahin niya ang kanyang apo upang bisitahin ang kanyang mga ninuno. Bahagyang natuwa si Xiao Qinyan at umaasa na makadalo siya sa kanyang birthday banquet pagkalipas ng ilang araw. Hindi direktang sumagot si Tian Fan at umalis. Malapit nang maghanda si Xiao Qinyan ng kanyang birthday banquet, kaya magtatanghal sina Hao Hao at Yin Zhang sa Xiao Mansion. Kaya nagsasanay silang dalawa ng magkasama. Hindi diretsahang sinabi ni Hao Hao na hindi mabuti si Shen Ruzhuo, ngunit malabo pa rin niyang pinaalalahanan si Yin Zhang na mag-ingat. Sa kabilang banda, pumunta sina Pani at Tian Fan sa Gao Mansion para makipagkita kay Gao Hui. Kinuha ni Pani ang liham na isinulat ni Yang Su kay Pani na nagpapatunay na nagkaroon nga sila ng kasunduan sa kasal ni Yang Su. Labis na nasaktan si Gao Hui, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala na niloko siya ni Yang Su ng ganoon. Malinaw na sinabi niya sa kanya, bago pa niya siya makilala na wala pa siyang ibang babae. Inalo ni Pani
Pan ni si Gao Hui at pinayuhan siyang sundin ang payo ng kanyang ama at putulin ang ugnayan sa taong tulad niya. Siya ay isang mabuting babae at nararapat sa isang mas mahusay na tao. Natuklasan ni San Yang na sina Zhao Di at Chen Lian ay may alitan, kaya kinausap niya si Zhao Di upang ayusin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nilang dalawa. Bukod pa rito, upang pasalamatan si Zhang Feng sa pag-uulat ng balita, humingi pa si San Yang ng tulong kay Chen Lian upang magdala ng merienda kay Zhang Feng. Si Shen Rusho, upang makuha si Yin Zhang, ay nagmayabang na maaari siyang tulungan na makalaya na nagpaantig sa kanya. Dinala ni Tian Fan si Pan ni sa libingan ng kanyang ina at sinabi sa kanya na ikakasal na siya. Umaasa na ang kaluluwa ng kanyang ina sa langit ay pagpapalain silang dalawa. Sa daan pabalik, tapat na inamin ni Tian Fan na ang pagkakakilanlan ng kanyang ama ay napakaselan, kaya hindi pa niya ito masabi pansamantala. Sasabihin niya ito kay Pan ni sa huli. Bukod pa rito, nangako siyang magdadala ng 3 sulat at 6 na ritual upang pakasalan si Pan ni. Pagkatapos, nakasalubong nilang dalawa si Chayan Ni. Nagkaroon ng alitan si Tian Fan sa kanya mula pa noong bata pa siya. Nakita ni Chayan Ni ang dalawa sa kanyang pinakamalaking kaaway na nagkikita, kaya pinagsama niya ang luma at bagong galit. Hindi nanalo si Chayan Ni kay Tian Fan, kaya naglaro siya ng biktima. Tinawakan niya ang dalawa at ayaw niyang bitawan na nagdulot ng gulo. Sa kabilang banda, iniisip pa rin ni Yin Zhang ang tungkol sa paglaya. Si San Yang, inalo siya at sinabing tiyak na tutulungan si Tian Fan na mag-isip ng paraan. Sa sandaling ito, nakauwi na sina Tian Fan at Pan Ni. Nang makita ito ni Yin Zhang, nagmadali siyang kumuha ng pipa at tinugtog ang piraso ng musika na ibinigay sa kanya ni Tian Fan noong nakaraang pagkakataon. Walang sino man ang nag-akala na pinuna ni Tian Fan na hindi maganda ang tugtog. Ang piraso ng musika na ito ay nagpapahayag ng isang dakilang at masayang saloobin, ngunit tinugtog niya ito sa isang mahina, magiliw at romantikong damdamin sa pagitan ng lalaki at babae. Hindi nito na ipahayag ang tunay na kahulugan nito. Si Xiao Qinyan ay isang master ng pipa. Kung gusto pa niyang magtanghal sa kanyang piging, dapat siyang magpalit ng ibang piraso ng musika. Kung hindi, magiging katatawanan lang siya. Pinagalitan ni Pan ni si Tian Fan dahil sa pagiging napakahigpit, ngunit sinabi niyang itinuturing niya si Yin Zhang bilang kanyang hipa. Kaya naman sinabi niya ang totoo. Pagkaalis ni Tian Fan, inalo ni Pan ni si Yin Zhang at sinabing magsanay siyang mabuti. Hintayin ang birthday banquet ng Xiao Mansion at tiyak na hahanga ang lahat sa kanyang talento. Kaya mapapatingin si Tian Fan sa kanya ng iba. Isang lalaking nakamaskara na may kaugnayan sa kaso ng demonyong may kapa ang hinabol at nahuli ni Tian Fan at ng kanyang mga tauhan. Habang nagtatanong, nakasalubong niya ang commander ng Qiandiansi na humiling na dalhin ang bilanggo. Sa simula ay hindi pumayag si Tian Fan, ngunit gumawa ng lihim na senyas ang commander na nagsabing miyembro rin siya ng Qimu. Inakala ni Tian Fan na si Qimu ay ang malinis na paksyon at ang layunin ay talunin ang mga masasamang tao, gaya ni Xiao Qinyan at Li Jing. Ngunit hindi niya inaasahan na ang mga tao ni Qimu ay nagplano ng kaso ng demonyong may kapa at walang awang pumatay upang harapin si Xiao Qinyan. Sa sandaling ito, medyo mahirap tanggapin ni Tian Fan na ang paksyon na inaakala niyang malinis ay napakadilim din gayunpaman. Mabilis siyang kumalma at nagpa siyang hindi niya hahayaang dalhin ng commander ang bilanggo. Pagkatapos, nakatanggap si Tian Fan ng utos mula kay Qimu na sinasabing dumalo siya sa birthday banquet ni Xiao Qinyan. Kinabukasan, idinaos ni Xiao Qinyan ang kanyang birthday banquet at dumalo ang maraming opisyal, kabilang ang malinis na paksyon sa korte. Ang anak na si Xiao Wei ay medyo walang galang sa harap ng lahat. Hindi napigilan ni Xiao Qinyan na magreklamo sa katiwala na si Tian Fan pa rin ang pinakamahusay. Walang sino man ang nag-akalang narinig ni Xiao Wei ang mga salitang ito. Sina Yin Zhang at Hao Hao ay naghihintay sa labas, naghahanda na umakyat sa entablado upang batiin si Xiao Qinyan. Dahil sa sobrang tagal ng paghihintay, medyo nanghina ang mga binti ni Yin Zhang at muntik na siyang matumba. Buti na lang at dumating si Tian Fan at inalalayan siya. Pagkatapos pumasok ni Tian Fan sa piging, pinasimulan din ni Xiao Qinyan ang pagtatanghal. Matapos magtanghal ni Hao Hao at Yin Zhang, hiniling ni Xiao Qinyan kay General Ke na magbigay ng komento. Diretsong sinabi ni General Ke na ang boses ni Hao Hao ay kaaya-aya pakinggan, ngunit hindi kasing ganda ng pagtugtog ng pipa ni Yin Zhang. Kaya, sinabi ni Xiao Qinyan kay Yin Zhang na tumugtog ng isa pang piraso ng musika. Naiinis si Hao Hao, ngunit maaari lamang siyang umalis muna. Iniisip pa rin ni Xiao Wei ang pagtatasa ng kanyang ama, kaya iminungkahi niya na tumugtog si Yin Zhang ng pipa, habang sumasayaw naman si Tian Fan ng espada, na ginagaya si Yin, Gongsun at Li Haiking noong nakaraang dinastya. Sa katunayan, gusto niyang gamitin ang bagay na ito upang insultuhin si Tian Fan. Ngunit bago pa man makasagot si Tian Fan, sumagot na si Yin Zhang at sinabing si Tian Fan ay nagtapos bilang Jinshi ng ikalawang antas. Kung makikipagtambal siya sa isang mang-aawit na tulad niya, hindi ba iyon makakasira sa kanyang katayuan? Bukod pa rito, sina Yin, Gongsun at Li Haiking noong nakaraang dinastya ay nagtanghal lamang upang batiin ang emperador, kaya umaasa siyang mag-iingat si Xiao Wei sa kanyang pananalita. Pagkatapos marinig ito, labis na nagalit si Xiao Wei at sa harap ng mga panauhin, direktang ibinaba ni Xiao Qinyan ang tasa ng tsaa upang pigilan si Xiao Wei na magpatuloy sa pagsasalita. Nagsalita si Tian Fan upang kalmado ang kapaligiran. Ipinakita niya ang kanyang mahusay na kasanayan sa espada sa pamamagitan ng paghawak ng tabak. Pagkatapos, tinugtog ni Yin Zhang ang Ti Liang Su
na piraso na inalala ang mga nangyari sa kanya at inilapat ang galit sa loob. Ang piraso ng musika ay perpektong umaayon sa damdamin ng Qi Liangsu na ito. Matapos ang piraso, lalo pang pinuri ni General Ke si Yin Chang at sumulat pa ng mga salita sa pipa ni Yin Chang. Pagkatapos, umalis muna si General Ke. Bago umalis, inasar niya pa si Xiao Qin niya ng ilang beses. Ang iba pang opisyal ay nagpaalam na rin. Sumikat si Yin Chang dahil sa isang piraso ng musika. Lubos siyang hinangaan ng mga guro ng musika ng Jia o Fangxi. Ito ay lalong nagpadala kay Hao Hao sa inggit. Nagpadala si Tianfan ng mensahe kay Pan Ni sa pamamagitan ni Chen Lian na sinabing sunduin niya si Yin Chang. Ngunit nasira ang karwahe na inupahan ni Pan Ni, kaya tanging ang karwahe ni Gao Hui lang ang nagamit niya papunta sa Xiao Mansion. Hindi na naghintay si Yin Chang kay Pan Ni at naunang sinundo ni Shen Ruzuo. Sa daan, patuloy na pinuri ni Shen Ruzuo si Yin Chang at labis siyang hinangaan. Umalis si Hao Hao sa Xiao Mansion at dahil sa sama ng loob, nag-away sila ng matindi ni Chayan Ni. Sa huli, naghiwalay silang dalawa. Pumunta si Kimu para hanapin si Tianfan at hindi pumayag sa kasal nila ni Pan Ni. Sila ay ang malinis na paksyon at hinahamak nila ang mga negosyante. Pagkatapos, hiniling din ni Kimu kay Tianfan na ibigay ang bilanggo sa commander na sinasabing ang utak sa likod ng kaso ng demonyong may kapa ay si Duke Anguo. Pagkaalis ni Kimu, lalong lumaki ang pagdududa sa puso ni Tianfan at diretsong sinabi ni Chen Lian na si Kimu ang tunay na utak sa likod. Pag-uwi ni Yin Chang, patuloy siyang nagsasalita tungkol sa mga pangyayari sa birthday banquet. Sawa na si Pan Ni at ang lahat sa pakikinig. Dahil sumikat si Yin Chang sa isang gabi, mabilis na nagbago ang kanyang pag-iisip at unti-unti siyang hindi na nasiyahan sa pagtugtog sa tindahan ng tsaa. Dahil naniniwalang dapat siyang maging bahagi ng isang mas marangal na lugar, sinabihan siya ni Chiuti na sina Pan Ni at tatlong dama ay naniniwalang dapat ibenta ang tindahan ng tsaa at magbukas muli ng isang tindahan ng alak. Bukod pa rito, pagkatapos magbukas ng tindahan ng alak, hindi na kailangan pang magpakita ni Pan Ni upang maiwasan ang pagdadala ng gulo kay Tianpam. Biglang naganap ang isang kaso ng pagpatay sa Water Street. Ang demonyong nakasombrero ay pumatay ng mga tao. Ngunit natuklasan ni Tianpam na ang pamamaraan ng pagpatay ay iba sa dati. Marahil may nagpapanggap na siya. Ang komandante ay naghanap kay Chai Mu upang pag-usapan na ang demonyong nakasombrero ay orihinal na nilikha nila. Ngayon, lumitaw ang isa pang demonyong nakasombrero. Malamang mayroong isang taong sumasamantala sa sitwasyon. Nadama ni Chai Mu na si Tianpam ay medyo nawawala ng kontrol, kaya inutusan niya ang komandante Chui. Ibintang ang kasong ito sa Imperial City. Kung maglalakas loob kang sirain ang kanyang plano, huwag mong sisihin ang kanyang kawalang awa. Si Xiao Qing-en ay mag-isang lumabas at nakipagkita kay Chen Pam. Sinabi niyang noong ikinasal sila ng ina ni Chen Pam, si Chai Mu ay isa sa mga dumalo sa seremonya. Sa makatuwid, lubos na alam ni Chai Mu ang pagkatao ni Chen Pam. Sa mga taon na ito, ginagamit lamang niya si Chen Pam. Alam ni Chen Pam na hindi siya lolokohin ni Xiao Qing-en. Ang mga bagay na ito ay tiyak na malalaman sa pamamagitan ng pagsisiyasat. Ikinabit pa sa kaso ng demonyong nakasombrero, si Chai Mu na nagpapanggap na mula sa matuwid na paksyon ay gumagawa rin ng mga kaduda-dudang gawain. Sa pagkakataong ito, si Xiao Qing-en ay mag-isang lumabas. Ito ay upang bigyan ng pagkakataon ang mga tao ni Chai Mu para patayin siya. Maaari ring samantalahin ni Chen Pam ang pagkakataong ito upang iligtas ang kasalukuyang chancellor at makamit ang merito para sa promosyon. Sa katunayan, mabilis na lumitaw ang mga mamamatay tao. Si Xiao Wei, na patagong sumunod kay Xiao Qing-en palabas, ay naglabas ng kanyang espada upang tulungan ang kanyang ama, ngunit hindi niya napigilan si Tian Pam sa pagpili na kumilos. Bukod pa rito, nahulog ang maskara ng pinuno ng mamamatay tao at natuklasan na si Komandante Tsui pala ito. Nagkamali si Xiao Qing-en sa pagtatantya ng determinasyon ng kalaban. Hindi niya inaasahang magpapadala sila ng ganoong karaming mamamatay tao. Sinubukan ni Chen Pam ang kanyang makakaya upang puksain ang karamihan sa mga mamamatay tao, ngunit sinaksak siya ng espada ni Komandante Tsui. Nagpanggap siyang nawalan ng malay. Sa sandaling inakala ni Komandante Tsui na tapos na ang lahat, palihim na kinuha ni Chen Pam ang isang putol na piraso ng kahoy at direktang sinaksak ito sa lig niya. Niyakap ni Xiao Qing-en si Chen Pam na patuloy na dumudugo at sumigaw. Si Pan Ni, na sumusunod sa mga tao upang manood ng kaguluhan, ay nakita si Xiao Wei na humihingi ng tulong. Dali-dali siyang naghagis ng lubid at kasama ang mga tao ay nagtulungan upang hilahin ang bangka papunta sa pampang. Pagkatapos ay mabilis siyang sumakay sa bangka upang iligtas. Nakita niya si Tian Pam na patuloy na dumudugo. Kalmado siyang tumulong sa pagpigil ng dugo at paglilinis ng sugat. Binalutan niya ang sugat at kinuha ang lianlakyan ihwa ni Chen Pam upang magpadala ng senyas sa mga tao ng Imperial City Division. Naghintay sila hanggang sa dumating si Chen Liam at ang iba pa upang dalhin si Chen Pam. Bumalik si Pan Ni sa loob ng bangka, tinitingnan ang gulo sa sahig. Sa wakas ay hindi na siya nakapagpigil at umiyak. Si Pan Ni ay bumalik sa bahay na labis na nalilito. Hindi napansin ni Yang Chang ang problema at sinabi pa na gusto niyang imbitahin si Tian Pam na kumain. Pagkarinig nito, agad na tumanggi si Pan Ni. Umiiyak na umalis si Yang Chang. Dahil hindi pinahihintulutan ni Chai Yan Yui ang mga tindahan na magbenta ng yelo kay Panja, hindi rin makapagnegosyo si Pan Ni. Kaya isinara niya ang tindahan ng tsaa at inutusan si tatlong dama na maghanap ng yelo. Sa daan upang bumili ng yelo, hindi sinasadyang nakita ni tatlong dama si Chang Pang na binubuli ng mga estudyante. Agad niyang tinuruan ng leksyon ang masasamang estudyante at pagkatapos ay binigyan niya si
Chang Pang ng isang formula, sinabi na kaya nitong pagalingin ang sakit sa mata. Inimbitahan ni Xiao Qing'en ang imperial physician upang gamutin si Tian Pham. Sa wakas ay nagkamalay siya. Pagkagising, nagmamadali siyang pumunta sa Panjadin upang makita si Pan Ni. Masayang-masaya si Pan Ni nang makita siyang ligtas at umiyak. Nagyakap ang dalawa at nakita sila ni Yen Chang. Sa wakas ay nalaman ni Yen Chang na magkasama sina Pan Ni at Tian Pham. Dahil sa pag-aakalang tinatago siya ng lahat, sa sobrang galit, agad siyang pumayag sa pag-amin ni Sham Ruche at lumipat upang manirahan kasama niya. Gustong alagaan ni Pan Ni si Tian Pham, ngunit malaki ang kaugnayan ng kasong ito. Para sa kaligtasan niya, hindi siya pinayagan ni Tian Pham na patuloy na mag-alaga. Nang bumalik si Pan Ni, pagbalik niya sa bahay, nalaman niyang aalis na si Yen Chang. Kahit na nakaramdam siya ng kaunting pagkahiya, ang landas na pinili niya ay dapat niyang tahakin. Tutal, hindi na rin naman bata si Yen Chang. At dahil 2 beses nang umalis si Yen Chang, nagpa siya si Pan Ni na magpalit ng negosyo, nag-survey at bumili ng isang tindahan ng alak. Nahirapan sina Pan Ni at 3 dama bago nakapili ng isang tindahan ng alak. Ngunit sinabihan silang hindi maaaring maging tagapamahala ng tindahan ng alak ang isang babae. Hindi raw ito naaayon sa mga sinaunang panuntunan. Galit na umalis ang dalawa, sinabing tiyak na magbubukas sila ng tindahan ng alak upang sirain ang diskriminasyong ito. Pagkatapos ng kaso ng demonyong nakasombrero, tuluyan nang nakita ni Tian Pham ang tunay na kulay ni Chai Mu at nagpasya siyang putulin ang relasyon sa kanya. Sa pagkakataong ito, iniligtas niya si Xiao Qing'en at binigyan siya ng papuri ng emperador at na-promote sa puno ng Imperial City Division. Sa wakas ay natupad ang kanyang pangarap na bigyan ng titulong pandangal ang kanyang ina. Ngunit ang paraan upang makuha ito ay hindi ang gusto niya. Dahil sa pag-aliw ni Pan Ni, mas gumaan ang pakiramdam ni Tian Pham. Kinabukasan, formal na kinuha ni Tian Pham ang pamumuno sa Imperial City Division at nakatanggap ng opisyal na dokumento mula sa Ministry of Personnel. Pagkabukas, natuklasan niyang ito ang kaso ng kawanihan ng pangkalahatang inspektor ng Ningbian, si Chiao Picham. Naalala niya ang sinabi ni Pan Ni na ang kanyang ama ay ang pangkalahatang inspektor ng Ningbian. Sinimulan niyang imbestigahan ang ama ni Pan Ni at natuklasan niyang nahatulan ang pamilya Chiao noon. Mukhang may kaugnayan sa kanyang pamilya na nagdulot ng kaunting pagkabalisa kay Tian Pham. Sa kabilang banda, dumaan si Ministro Ko sa kanlurang Kapitolyo at nakipagkita kay Yang Qiu. Si Ministro Ko ay dating guro niya. Labis siyang nabigo nang makita ang kalagayan niya ngayon at ibinalik ang lahat ng regalong ibinigay niya. Mula ngayon, tapos na ang kanilang relasyon bilang guro at estudyante. Ang tindahan ng alak na nagustuhan ni Pan Ni dati ay nangangailangan ng agarang pera, kaya pumayag itong ibenta ang kalahati nito sa kanya. Ang presyo ng benta ay 1,200 na salapi. Inanyayahan ni 3 dama si Chang Pang upang tumulong na suriin ang kontrata ng benta upang matiyak na wala itong butas. Pagkatapos, sinamantala ni Chang Pang ang pagkakataon at inanyayahan si 3 dama na mamili ng damit kasama niya. Hindi rin tumanggi si 3 dama. Sina 3 dama at Chang Pang ay namili ng damit. Sa kanilang pag-uwi, biglang umamin ng pag-ibig si Chang Pang kay 3 dama, kaya hindi siya alam kung paano tutugon. Tinalikuran niya ito at umalis. Ang sugo ng hilagang kaharian ay dumating at sina Tian Pham at Lui Qing ay inutusan na tanggapin sila. Ngunit si Tian Pham ay malalim ang iniisip at laging tulala. Samantala, ang ina ni Chiu Ti ay pumunta sa kanilang bahay upang magdulot ng gulo, hinabol at pinaghahampas siya gamit ang isang patpat. Lumabas na ang ama ni Chiu Ti ay tumanggap ng 10 salapi bilang bayad at pumayag na ipakasal siya sa isang lalaki mula sa kalapit na nayon. Tumakas si Chiu Ti papuntang Dongqing dahil ayaw niya. Si Chen Liam, nang hindi alam ang dahilan, ay pinayuhan si Chiu Ti na maging masunurin sa kanyang ina, kaya labis siyang nagalit at binasag ang manika na bagong bigay nito. Dahil dito, nagtampo rin si Chen Liam at umalis, sinabing kung kakausapin pa niya ito, hindi na siya tao. Nakita ni Pan Ni at 3 dama ang sitwasyon, nagpanggap silang si Chiu Ti ang nakabasag ng kanilang inuming jade at pinilit siyang magbenta ng sarili upang bayaran ang utang. Bukod pa rito, galit na gustong saktan ni 3 dama si Chiu Ti at pinilit ang ina niya na magbayad ng 50 salapi bilang bayad pinsala bago niya makuha ang kanyang anak. Natakot ang babae at sa huli ay direktang lumagda sa kontrata ng pagbebenta. Ibinenta si Chiu Ti sa halagang 50 salapi at pagkatapos ay mabilis na tumakas. Nadama ni Chiu Ti na para siyang isang paninda sa mata ng kanyang mga magulang at labis siyang nasaktan. Ngunit pagkatapos nito, may tuturing na rin siyang nakalaya sa kontrol ng kanyang mga magulang at malayang mamumuhay sa Dongqing. Sa gabi, palihim na dumalaw si Tian Pham kay Pan Ni. Nag-iwan ng isang bank draft para sa kanya, ngunit ito ay tinanggay ng hangin at nahalo sa iba pang mga dokumento. Kaya hindi ito napansin ni Pan Ni. Dahil abala si Tian Pham sa kanyang mga opisyal na tungkulin, hindi siya nakontak. Si Pan Ni ay walang ibang pagpipilian kundi humanap ng paraan upang kumita ng pera. Ipinagsangla niya ang tindahan ng tsaa at ilang mga lumang kwadro larawan. Ang sugo ng hilagang kaharian ay nasa panganib. Si Tian Pham ay isinakripisyo ang kanyang sarili upang iligtas siya, ngunit siya naman ang nasugatan at nawalan ng malay sa loob ng 2 araw. Nang magising siya, sa takot na mag-alala si Pan Ni, sa labas ay pumayag siya kay Xiao Qing'en na magpagaling ng maayos, ngunit hindi niya pinansin ang kanyang mga sugat, palihim siyang sumakay ng kabayo patungong Dongqing. Dahil ibinalik ni Ministro Ko ang regalo,
ang kwadro larawan ng piging sa gabi ay napunta ulit sa kamay ni Yang Hin. Maingat niyang tiningnan ito at sa wakas ay natuklasan ang lihim sa loob ng kwadro larawan. Nagbigay ito sa kanya ng pag-asang makabalik sa Dongqing. Sa wakas ay nakalikom na ng sapat na pera si Pani at lumagda ng kontrata sa may-ari ng Vong Uyetlog. Bukod pa rito, idinagdag din niya ang mga pangalan ni Yen Chang at Chiu Ti sa kontrata. Apat silang nagmamay-ari ng Vong Uyetlog na ito. Nagmamadaling bumalik si Chen Pam sa Dongqing at hindi sinasadyang nakita si Xiao Wei. Sinabi ni Xiao Wei sa kanya na ang mga opisyal na dokumento na nakuha niya ay sadyang ipinakita sa kanya ni Xiao Qing'en. Noong nahatulan ang ama ni Pani, si Xiao Qing'en ang nagsumite ng ulat ng akusasyon sa emperador. Sa kasalukuyan, si Xiao Qing'en ay nagpapanggap na sumusuporta sa pagpapakasal ni Chen Pam at Pani. Ngunit sa likod ay sinadya niyang ibunyag ang opisyal na dokumento para makita ni Chen Pam. Ang layunin ay para makonsensya siya at hindi maglakas loob na harapin si Pani. Napipiliing makipaghiwalay sa kanya at sa huli ay babalik at susunod sa kanyang mga plano. Sa balitang ito, si Chen Pam ay tila nawalan ng kaluluwa. Sa huli, lumabas ang dati niyang sugat at nawalan siya ng malay. Dinala siya ng kanyang mga tauhan sa Imperial City Division pabalik sa opisina upang gamutin. Samantala, si Sham Ruche ay walang paraan upang tulungan si Yen Chang na makalaya sa pagiging babae ng aliwan. Kaya, matalino siyang nakipag-usap at sinabihan si Yen Chang na magtanghal para sa mga matataas na opisyal upang makuha ang kanilang paghanga. Gamitin ang mga ito upang tulungan siyang makalaya sa pagiging babae ng aliwan. Napilitang maniwala si Yen Chang sa kanya. Gusto niyang Hu na sumama kay Chai Mu upang makipagkita sa kanya at ihandog ang kwadro larawan ng piging sa gabi. Hindi naniwala si Chai Mu kay Yang Hu at patuloy na nagbigay ng kahirapan sa kanya, ngunit matyaga siyang nagtiis. Sa wakas, matagumpay siyang tinanggap ni Chai Mu. Dumating na ang deadline ng pagbabayad, ngunit wala pa ring sapat na pera si Pani. Ang may-ari ng Vong Uyetlog ay hindi rin pumayag na palawigin ang oras. Walang pagpipilian si Pani kundi humingi ng pautang kay Chai Yui. Gumawa ng maraming paraan si Chai Yui upang ipahiya si Pani at pinilit pa siyang lumuhod upang humingi ng tawad. Hindi lang iyon, gusto pa nitong sumayaw siya para sa kanya. Nagtiis si Pani at ginawa ang lahat. Sa huli, sinabi ni Chai Yui na gusto niya siyang maging kanyang kabit, kaya hindi na siya nakapagpigil pa. Sinampal niya ito sa mukha at umalis mula sa bahay ni Chai. Pagkatapos, dahil gusto ni Pani na bawiin ang 300 salapi na deposito, naglakas loob siyang sumugal. Gumamit siya ng karayom bilang sandata, tinutok ito sa liig ng may-ari ng Vong Uyetlog at pinilit siyang ibalik ang pera. Pagkatapos, binigyan niya pa ito ng isang tableta, nagsinungaling na ito ay lason. Hanggat siya ay mananatiling kalmado sa loob ng isang buwan, ibibigay niya ang antidote. Si Yen Chang ay sumama kay Sham Ruche sa isang piging. Si Lin Santi ay nagpakita ng masamang asal kay Yen Chang sa hapagkainan na ikinagalit niya, ngunit pinayuhan pa rin siya ni Sham Ruche na magtiis muna. Nakita ni Hao Hao ang isang opisyal na tumulong sa kanya na makalaya sa pagiging babae ng aliwan at nagdesisyon siyang pakasalan ang opisyal na iyon. Sa pagkakataong ito, sumama rin siya sa opisyal upang dumalo sa piging. Bago sila maghiwalay, ibinunyag niya ang tunay na kulay ni Sham Ruche kay Yen Chang. Naglagay din ng pampatulog si Sham Ruche sa alak ni Yen Chang at hinintay siyang mawalan ng malay. Agad niyang inutusan ang isang tao na dalhin siya sa kama ni Lin Santi. Sa sandaling pumunta si Sham Ruche sa tabi ng kama upang kumpirmahin ang kalagayan ni Yen Chang. Binagabag niya ito gamit ang unan. Lumabas na matagal ng handa si Yen Chang. Matagal na siya sa industriya at nakadalo na sa maraming piging. Kaya, wag na nating pag-usapan ang tungkol sa pampatulog. Naaamoy niya kahit ang lason, kaya hindi siya uminom ng alak. At pinaghandaan ni Sham Ruche na itali si Yen Chang. Pinilit siyang lagdaan ang isang kontrata at pagkatapos ay binugbog siya hanggang sa mawalan ng malay. Dinala niya ang pipa at tumakas mula sa tirahan ni Lin. Nagkaroon ng malaking bagyo sa Dongqing noong hating gabi na sumira sa malaking bilang ng mga pantalan. Ang tindahan ng Panjadin ay nasira rin. Labis na nalungkot sina Pani at 3 dama sa nakita nilang pagkawasa. Nasira ang pantalan sa tabi ng ilog. Ibinuhos ni Inti Liam ang kanyang galit kay Chai Yui. Sinisisi siyang hindi niya pinalakas ang pantalan kaya madali itong nasira ng hangin. Inutusan din niya itong ayusin ang pantalan sa loob ng isang araw at sinaktan pa siya. Hindi nakayanan ni Chai Yui na pigilan siya, ngunit wala siyang opisyal na katayuan kaya hindi siya nanalo. Ang opisyal ay maaari lamang lumuhod upang humingi ng tawad. Gayunpaman, ayaw pa rin ni Inti Liam na palayain siya. Gustong pugutan ng ulo si Chai Yui gamit ang isang tabak. Hindi sinasadyang nakita ni Pani ang eksenang ito at nagsalita upang tulungan si Chai Yui. Ang pagpapatibay ng pantalan ay talagang trabaho ng puno ng dibisyon. Ngunit binubuli niya ang mga negosyante. Hindi lang ipinasa ang kanyang responsibilidad kay Chai Yui, gusto pa niyang gamitin ito upang ikaso ang kalaban. Ito ay lubos na pang-aabuso sa kapangyarihan. Si Inti Liam ay nawalan ng imik dahil sa sinabi ni Pani. Galit niyang binintang na sina Pani at 3 dama ay mga suspect sa kaso ng demonyong nakasombrero at pilit silang dinakip. Sa sandaling ito, lumitaw si Yen Chang, dala ang pipa na sinulatan ni Ministro Ko. Kasama ang pagkatao ni Chen Pam, pinilit niya si Inti Liam na palayain si Chai Yui. Bukod pa rito, kailangan din niyang makipagtulungan sa mga mamamayan sa pagkukumpuni ng pantalan. Samantala, sa tulong ni Chai Mu, matagumpay na natapos ni Yang Hu ang kanyang misyon at bumalik sa Dongqing. Pinuri rin siya ng emperador. Sinamantala niya ang pagkakataong ito upang pilitin si Ko Hok na pakasalan si Ko Wei. Ikinuwento ni Yen Chang ang kanyang karanasan sa pag-ibig sa dalawang magkapatid at naunawaan niyang kailangan pa ring umasa sa sarili at hindi laging umasa sa mga lalaki. Pagkatapos maisaayos ng maayos ang pagkukumpuni ng pantalan, pinuntahan ni Chai Yui ang 3 magkakapatid ni Pani upang magpasalamat kay Pani sa kanyang kabayaran
bayanihan. Humingi rin siya ng tawad sa kanyang nakaraang pag-ugali. Inakala ni Changpang na si Chai Yanyue ay dumating upang magdulot ng gulo, kaya't walang sabi-sabi siyang kinuha ang patpat at pinalo siya. Sa pag-uusap nila, natuklasan nilang nagkamali sila. Dinala nila si Chai Yanyue upang magpakonsulta sa doktor. Nagbalik si Chen Liam sa Dongqing at nalaman niyang nawala ng malay si Tian Pam, kaya nagpasya siyang gumamit ang doktor ng mas matinding paraan. Matagal nang gustong magtayo ng negosyo ni Chai Yanyue sa isang tindahan ng alak, kaya nagpasya siyang makipagtulungan kay Pani. Ibinigay niya ang Ving and Lovely na pag-aari niya kay Pani upang patakbuhin. Hahatiin nila ang kita sa 50 tandang bawas 50 at nangako siyang hindi siya makikialam sa mga desisyon ni Pani. Pagkatapos, sinundan ng tatlong magkakapatid si Chai Yanyue papuntang Ving and Love. Sinimulan nilang maging pamilyar sa lugar at mga tauhan, naghahanda upang bumuo ng isang dakilang karera. Si Kohok, dahil sa hindi maingat na pagkansela ng kasunduan noon, ay nag-iwan ng kahinaan sa kamay ni Yang Hyu. Bukod pa rito, may suporta siya ni Chai Mu, kaya't hindi niya maaaring hindi payagan ang kanyang kahilingan na pakasalan ni Ko Hui si Yang Hyu. Sa wakas ay ginising ng doktor si Chen Pam. Pagkagising niya, sinabihan niya agad si Chen Liam na maghanda ng karwahe, naghahanda upang tingnan ang kamakailang kalagayan ni Pani. Nagkataon namang nakasalubong niya sina Pani at ang iba pa sa daan. Ayaw ni Chen Pam na makita siya nitong mahina, kaya inutusan niya si Chen Liam na bumaba at makipag-usap. Ngunit nagdulot ito ng hindi pagkakaunawaan. Ayaw na ni Pani na makialam kay Chen Pam. Matigas siyang tumanggi sa pagmamalasakit ni Chen Liam. Labis na nalungkot si Chen Pam sa loob ng karwahe. Ngunit naisip niya ang ginawa ni Xiao King En sa pamilya Chiao, kaya hindi pa rin siya naglakas loob na bumaba at makita siya. Naghiwalay ang dalawa sa ganoong paraan. Si Pani ang tagapamahala, si tatlong dama ang namamahala sa kusina. Inanyayahan ni Yang Chang ang mga kapatid na babae mula sa pangkat ng institusyon upang maghanda para sa pagtatanghal sa araw ng pagbubukas ng Ving and Love. Si Chuti naman ang namamahala sa mga tagapagsilbi. Napakabilis na naging maayos ang Ving and Love. Lumago rin ang damdamin ni na Changpang at tatlong dama. Nagtanong si Changpang kung maaari silang magpakasal kay tatlong dama at tinanggal ang lahat ng kanyang alalahanin. Sa huli, pumayag si tatlong dama sa kanyang panukala. Pumunta si Chen Liam upang makita si Chuti, humingi ng tawad tungkol sa insidente ng ina niya noon. Ipinaliwanag din niya kung bakit walang balita tungkol kay Tian Pam sa panahong ito. Naniniwala si Chuti na hindi siya lolokohin ni Chen Liam, kaya ipinarating niya ang paliwanag na ito kay Pani. Ngunit hindi pa rin maintindihan ni Pani kung bakit siya iniiwasan ni Chen Pam. Bakit hindi siya bumaba ng karwahe noon upang magpaliwanag ng malinaw? Sa gabi, napanaginipan ni Pani si Chen Pam at nagising siyang nabigla. Tinitigan niya ang walang laman na silid. Sa wakas, binitawan na niya ang kanyang mga iniisip. Ngayon na ang araw ng pagbubukas ng Ving and Love. Puno ng paputok ang kalangitan. Ang pag-awit at pagsasayaw ay naghahari sa kapayapaan. Ipinakilala ni tatlong dama ang piniritong ulam na pumupukaw sa panlasa ng mga kumakain. Nakakuha ng maraming magagandang review. Ipinakilala ni Pani na ang Ving and Lovely ay may tatlong pabilyon. Ang unang Yuan Pavilion ay eksklusibo para sa pagtanggap ng mga SE. Ang pabilyon ng Bundok ng Langit ay maaaring tangkilikin ng maging masarap man o bastos ang panlasa. At sa wakas ay ang pabilyon ng 10,000 tubig na may teatro. Iba't ibang palabas ang mayroon araw-araw. Ang unang Yuan Pavilion ay isang sistema ng imbitasyon na nag-iimbita lamang ng 12 manunulat at intelektwal sa bawat pagkakataon. Ito ay ginaganap bawat isa 0 araw, kung saan mayroong masarap na alak, masasarap na pagkain, at ang pinakamahusay na pagtatanghal upang matugunan ang mga inaasahan ng mga customer. Mabilis na naging usap-usapan ang listahan ng unang Yuan Pavilion. Ang mga manunulat at intelektwal na nakatanggap ng imbitasyon ay tuwang-tuwa at ang mga wala ay naghahanap ng paraan upang makakuha. Napakabilis na ginanap ang piging ng unang Yuan Pavilion. Ginaya ni Pani ang mga sikat na kwadrolarawan gamit ang mga mananayaw, sinabayan ng pipa ni Eng Chang na labis na hinangaan ng mga manunulat at bisita. Ang mga inumin at pagkain sa piging ay lalo pang nagbigay kasiyahan sa kanila. Ang paggastos ng 50 salapi ay sulit. Samantala, nagkita sina Chen Pam at Xiao King En. Sinabi niya na alam na niya ang lahat ng ginawa nito at ayaw niyang makialam ito sa kanyang buhay. Direkta niyang sinabi na sa kaso ng demonyong nakasombrero noon, muntik na siyang mamatay para sa kanya. Sa pagkakataong ito, sinugatan ulit ni Chen Pam ang kanyang palad, nagpadugo. Ibinabalik niya ang dugong Xiao na dumadaloy sa kanyang katawan kay Xiao King En. Mula ngayon, wala na siyang anumang koneksyon sa pamilya Xiao. Pagkatapos, pumunta si Chen Pam upang makita si Pani, ngunit naipit siya sa bitag ng daga na inilagay niya. Ayaw lumabas ni Pani para makita siya. Ibinigay lang niya ang mga gamit nito at sinabihan si Chuti na paalisin ang bisita. Nagtungo si Yang Hyu sa palasyo upang makita ang emperador. Nag-alay ng kwadrolarawan ng piging sa gabi. Direkta niyang sinalakay ang pinagmulan ng emperatrice. Sinabing dati siyang isang mang-aawit na nagbebenta ng sarili. Paano raw siya matatawag na malinis? Kung nilinlang niya ang monarka, paano raw siya matatawag na tapat? Labis na nagalit ang emperador pagkarinig nito at pinalabas siya. Ngunit nagpumilit pa rin siyang akusahan ang emperatrice ng kahalayan at kawalan ng bertud. Ang kanyang krimen ay hindi mapapatawad. Bukod pa rito, pinilit pa niya ang emperador gamit ang banta ng kamatayan, sinasaktan ang sarili at nagpapadugo. Sa totoo lang, alam na ng emperador
emperador ang pagkatao ng emperatris. Dating siya ay isang mang-aawit at sa loob ng maraming taon, patuloy siyang inaatake ng paksyon ng kalinisan. Hindi niya inaasahan na si Yang Hu ay maglalabas pa ng ebidensya. Labis na sumakit ang ulo ng emperador, ngunit hindi niya maaaring parusahan si Yang Hu dahil dito. Kaya, maaari lang siyang magpatingin muna sa imperial physician, pagkatapos ay nagpalabas ng utos na makipagkita sa mga ministro. Nagmamadaling dumating ang mga ministro, ngunit ang sakit ng ulo ng emperador ay napakalubha na. Nag-alay si Lin Santi ng isang bote ng alak na nagpabawas ng husto sa sakit ng ulo ng emperador. Pagkatapos magtanong, nalaman niyang ito ay isang alak na gamot na ginawa ng Ving Anlu. Dahil tanging ang mga bisita lamang sa piging ng Yuan Kabo ang makakakuha nito. Kaya noong gabing iyon, ang emperador ay nagbalatayo at naglakbay sa Yong Anlu. Tanging ang bahaging iyon lamang ng gamot na alak ang hinihingi niya. Naamoy ni Puani ang ambergris sa emperador at alam niyang tiyak na nagmula sa pamilya ng hari ang pinanggalingan nito. Kaya hindi na siya nag-abalang sumunod sa mga tuntunin ng Yuan Kabo. Direktang sumalubong siya sa silid dala ang gamot na alak at masasarap na pagkain. Ang pagtanggap sa tugtog ni Yan Cheng at ang matatalinong salita ni Puani ay labis na ikinatuwa ng emperador. Dagdag pa rito, nang malaman niyang si Puani ay nagmula sa tiendang, nagsimula siyang magtanong tungkol sa sitwasyon ni Yang Yun Puan. Pagkarinig nito, si Puani, agad na naunawaan na ang taong ito ay ang emperador. Ang tanong na ito ay may kaugnayan sa Night Banquet Scroll. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Puani at inamin niyang siya ang nagbenta ng scroll kay Yang Yun Puan, ngunit ito ay nawasak sa sunog ng pamilya Yang. Dagdag pa, ginamit niya ang 100 Place Tia upang iguhit ang pangunahing eksena ng Night Banquet Scroll na nagdaragdag ng kredibilidad sa kanyang sinabi. Pagkatapos, palihim niyang inutusan si Chao Dai na magpadala ng liham kay Chen Lian upang pigilan si Tian Pan na pumunta rito upang maiwasan ang pagdududa ng emperador. Naisip ng emperador na imposibleng makilala ni Puani ang kanyang pagkatao at hindi niya malalaman na inihandog ni Yang Huk ang Night Banquet Scroll, kaya naniwala siya sa sinabi niya. Kung gayon, ang Night Banquet Scroll ni Yang Huk ay peke at isang balangkas na inihanda ng paksyon ni Qing Lian. Pagkatapos umalis ng emperador, si Puani ay sumakay sa sasakyan ng paghahatid ng pagkain at nagtungo sa napagkasundoang lugar upang makipagkita kay Tian Pan. Ibinunyag niya ang balita tungkol sa emperador sa kanya. Pinapaalalahanan siyang mag-ingat upang hindi magtagumpay ang balangkas ni Yang Huk. Sinubukan ni Tian Pan na samantalahin ang pagkakataon upang ayusin ang kanyang relasyon kay Puani, ngunit tinanggihan siya nito. Kaya't ginamit niya ang kanyang sugat upang pigilan siya na umalis. Nakalulungkot, ang kanyang pag-arte ay walang kalidad at agad na nakita ni Puani ang panlilinlang. Sa sandaling ito, dumating si Chaya Noi at inalis si Puani at hindi pinayagan si Tian Pan na sumama. Sinabi ni Puani kay Chaya Noi na uminom ng alak kasama niya. Pagkatapos uminom sandali, nagpahayag din si Chaya Noi ng damdamin niyang gusto niya si Puani. Nagmungkahi si Puani ng isang taya. Ang mananalo ay maaaring magbigay ng 3 kondisyon. Mabilis na natalo si Chaya Noi. Ginamit ni Puani ang pagkakataong ito upang tanungin siya tungkol sa nakaraan ng pamilya Gu. At sa wakas ay nalaman niya na ang ama ni Tian Pan ay si Xiao. Dahil sa diborsyo ng kanyang mga magulang, pinalitan ni Tian Pan ang kanyang apelyido sa Gu. At siya ay naging anak na lalaki sa ilalim ng pangalan ng kanyang tiyuhin. Tanging si Chaya Noi lamang, na kapitbahay ng pamilya Gu, ang nakakaalam nito. Nag-isip si Puani at naunawaan na ang ama ni Tian Pan ay si Xiao Qimyan. Ang kanyang pangalawang kondisyon ay sabihan si Chaya Noi na tulungan siyang kumuha ng maraming sutla. Sa gabi, umuwi si Puani. Si Yan Cheng ay nagpunta upang hanapin siya at sinabing mayroon silang pag-usapan. Hindi niya sinasadyang natapon ang florera sa silid ni Puani at natagpuan ang 3,000 tael na banknote na iniwan ni Tian Pan. Pagkatapos malaman ni Puani ang pagkakakilanlan ni Tian Pan at ang 3,000 tael, naunawaan niyang mayroon siyang ibang malaking paghihirap kaya't sinimulan niyang patunayan. Ang anak na lalaki ng 3 babae sa tiendang ay hindi maganda ang pamumuhay at naglakbay ng 1,000 milya patungong Dongjing upang hanapin ang kanyang ina. Nagkita ang mag-ina sa Yong Anlu at napaiyak sa tuwa. Inakala ng emperador na ang scroll na inihandog ni Yang Huk ay peke, kaya tinawag niya si Li Jing upang tanungin. Sinabi ni Li Jing na nang ipadala niya si Tian Pan sa tiendang noon, mataas ang posibilidad na nasunog ang orihinal na scroll sa sunog ng pamilya Yang. Pagkatapos, ipinagtanggol ni Li Jing si Chai Mu, na nagpapahiwatig na maaaring may iba pang tao sa likod ng usaping ito. Pagkarinig sa payo niya, halos 70% nang naniwala ang emperador. Ngunit ang totoo, ang pagtatanggol ni Li Jing kay Chai Mu ay atas ni Xiao Qongyan, ngunit ang kanyang pag-aalindog kay Xiao Qongyan ay isa talagang pakikipagtulungan kay Tian Pan. Natuklasan ni Yang Huk na lumalala ang sitwasyon at nagmadaling hanapin si Gao Hak upang humingi ng tulong. Kung hindi siya tutulong, ilalabas niya ang kalahating karsonsilyo ni Gao Toygya. Hindi niya inaasahan na pagkaalis niya sa tirahan ni Gao, natuklasan niyang maraming seda na may karakter na Itoy ang lumitaw sa pamilihan. Sa ganitong paraan, ang kahinaan ni Gao Toy na nasa kanyang kamay ay naging walang silbi. Kaya, naglakas loob si Yang Huk na hanapin si Gao Toy. Gagamitin ang kahinaan niya kapalit ng pagkakataong makita ang emperador at pagkatapos noon ay wala na silang kinalaman sa isa't isa. Kung hindi, titiyakin niyang kahit sino pa ang pakasalan niya sa hinaharap, hindi siya magkakaroon ng kapayapaan sa buong buhay niya. Sa kabilang banda, sa wakas ay naimbestigahan ni Puani na ang kasalanan ng kanyang ama noong taong iyon ay kagagawa ni Xiao Qongyan at naunawaan din niya ang negatibong pagkilos ni Tian Pan sa panahong ito. Sa puntong ito, siya ay medyo nalito sa pagitan ng pagkamuhi ng pamilya at ng kanyang minamahal. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Naglakad si Puani sa kalsada at hindi na malayang napunta sa Daijang Kuok Temple. Pagkatapos
Matapos na bigyan ng patnubay ng isang monghe, sa wakas ay naunawaan niya kung ano ang gusto niya. Pagkatapos, nakipagkita si Puani kay Tianpan sa Banjayamin. Nag-usap ng malinaw ang dalawa. Sinabi ni Puani na bago mamatay ang kanyang ama, hindi siya nagsisi sa pagsuway sa utos na buksan ang tarangkahan ng lungsod, patayin ang mga bandido, at iligtas ang mga tao. Binitawan na rin niya ang pagkamuhi ng pamilya. Ngayon, kailangan lang niyang umabante si Tianpan. Binitawan din ni Tianpan ang bigat sa kanyang puso at niyakap si Puani. Magkahawak kamay silang lumabas sa Banjayamin. Sina Chen Lion at Chao Dai ay tuwang-tuwa sa gilid, palihim na pinapanood ang dalawang naghahawakan at nag-iiyakan. Gusto ring samantalahin ni Chen Lion ang pagkakataong hawakan ang kamay ni Chao Di, ngunit itinulak siya nito palayo. Galit ang emperador sa paksyon ni Qing Lion. Upang protektahan ang kanyang sarili, nagpunta si Yang Hok upang makita ang emperador. Sinabi na ang pag-aalay ng Night Banquet Scroll ay isang balangkas ni Chai Mu at sinisisi ang lahat kay. Nilinis niya ang sarili niyang mga pagdududa. Bagaman hindi pinarusahan ng emperador si Yang Hok, ayaw na niya itong makita pa, kaya binigyan niya ito ng isang maliit na opisyal na posisyon at inilipat sa malalayong lugar. Dinala ni Tianpan si Puani sa kanyang bahay. Ngayon, siya na lang mag-isa ang natitira sa tirahan ng pamilya Gu. Ibinigay niya ang lahat ng malalaking bakuran na iyon kay Puani upang planuhin. Ang dalawa ay abala sa pagpaplano para sa hinaharap at hindi napansin ang oras. Kaya, nanatili si Puani sa tirahan ng pamilya Gu ng isang gabi. Kinabukasan, dinala ng 3 babae ang kanilang anak na lalaki sa lugar ni Changpong upang magbasa. Sinabi ni Changpong na ituturing niya ang batang lalaki na parang sarili niyang anak, ngunit pansamantala ay hindi pa niya sasabihin sa batang lalaki ang tungkol sa nalalapit nilang kasal. Batay sa gusto ni Puani, si Tianpan bumili ng maraming kasangkapan at inilipat sa sarili nilang bahay, at sinabi rin kay Puani ang tungkol sa pagka-demote ni Yang Hok. Ayaw ni Yang Hok na pumunta sa liblib na lugar upang maging tungpan. Gusto niyang manatili sa maunlad na Dongjing, kaya nagpasya siyang ibenta ang lahat ng kanyang ari-arian kapalit ng pera upang suhulan ang mga opisyal, umaasang makapanatili sa Dongjing. Ayaw ni Desuk na makita si Yang Hok na ibenta ang lahat ng ari-arian ng pamilya at umiiyak na nagmakaawa sa kanya. Sinabi pa niya na ang tungpan ay isang mabuting posisyon din, at kung magiging mahusay siya sa loob ng 2 taon, makakahanap siya ng paraan upang magpalipat. Ngunit tumanggi si Yang Hok na makinig sa payo. Sa pagkakita nito, kumilos si Desuk ayon sa sarili niyang kagustuhan at nagbenta lamang ng bahagi ng mga ari-arian. Nagalit si Yang Hok nang malaman niya ito. Naiinis siya at nawala ng katinuan at direktang pinatay si Desuk. Ang daotong na sumusunod sa kanya ay labis na natakot nang makita ang eksenang ito. Kinabukasan, dinala ni Puani si Tianpan at Chaya Noi upang dumalo sa puang huwei ng mga restoran ng Dongjing. Hindi niya inaasahan na aambush siya sa gitna ng daan. Natamaan siya ng isang troso at nasugatan. Dahil kailangan niyang magpagaling, si Puani ay maaari lamang umasa kay Yan Cheng na kumatawan at asikasuhin ang lahat ng mga bagay. Ngunit hindi inaasahan na maayos din niyang pinamahalaan ang Yong Anlu ng maayos at nasa lugar. Bukod pa rito, matagumpay niyang nalampasan ang mga paninira ng iba pang mga restoran. Ngayon, natuklasan ng anak na lalaki ng 3 babae ang relasyon sa pagitan ng kanyang ina at ni Changpong. Ang batang lalaki ay napakamakasarili. Gusto lang niyang siya lang ang alagaan ng kanyang ina at tinawag niya ang 3 babae na malandi at nakikipagtalik sa hindi disenteng lalaki. Sinabi niya ang tungkol sa 3 pagsunod at 4 na bertud, ang pagsunod sa asawa, ang pagsunod sa anak kapag namatay ang asawa. Hindi niya papayagan ang 3 babae na magpakasal muli. Sa wakas ay nakita ng 3 babae na ang kanyang pagiging mapagbigay ay sa halip ay naging sanhi ng kanyang anak na lalaki na maging hambog at walang respeto. Ang isang mabuting ina ay hindi nangangahulugan na ang anak ay magiging isang mabuting anak. Kaya, siya ay naging malamig at hindi pinansin ang kanyang anak na lalaki at sinabi rin sa batang lalaki ang tama at mali. Sa halip ay nakatulong ito sa batang lalaki na mag-isip ng malinaw at naging mas masunurin ang lahat. Kinabukasan, sinabi ni Tianpan kay Puani na umalis na si Yang Hok sa Dongjing. Ang resulta, kinagabihan ay sinalakay siya ng mga tulisan sa bangka. Lahat ng nasa bangka ay pinatay ng mga tulisan. Sa sandaling ito, dumating ang mga tao mula sa palasyo sa harapan upang arestuhin si Tianpan at dinala siya sa malaking kulungan. Sinimulan nilang tanungin si Tianpan, gustong malaman ang relasyon sa pagitan niya at ni Xiao Qingyan. Nagtanong si Puani at Chen Lion tungkol sa balita at nalaman na may tsismis na sina Tianpan at Xiao Qingyan ay magkamag-anak. Kaya, kinumpirma nila na mayroong gustong kalabanin sina Xiao Qingyan at ang emperatrice. Si Tianpan ay nadamay lamang. Nagboluntaryo si Changpong na magpanggap na doktor at pumasok sa palasyo sa harapan. Habang ginagamot ang mga sugat ni Tianpan, nakipagpalitan din siya ng impormasyon sa kanya. Nagpunta si Puani upang makita si Xiao Qingyan, umaasang mailigtas niya si Tianpan. Pumayag si Xiao Qingyan sa kahilingan niya. Pagkatapos, nag-ayos siya ng isang karwahe upang ihatid si Puani pabalik. Ngunit lihim na pinalitan ni Xiao Wei ang karwahe na inayos ni Xiao Qingyan. Sinabi niya kay Puani na gusto talaga ni Xiao Qingyan na patayin siya. Pagkatapos ay isisisi niya ito sa paksyon ni Qing Lian. Gagamitin niya ang insidenteng ito upang pilitin si Tianpan. Pagkatapos niyang lumabas sa malaking kulungan na makipagtulungan sa kanya. Gayunpaman, si Tianpan ay kapatid pa rin ni Xiao Wei at nailigtas din siya nito sa bangka noong nakaraan, kaya nagpasya siyang tulungan si Tianpan na iligtas si Puani. Sa pangyayaring may mga tulisan sa bangka, maswerte si Yang Hok na nakaligtas, ngunit ang kanyang mga lingkod, sina Desuk at Daotong, ay pinatay lahat ng mga tulisan. Malinaw, ang tinatawag na mga tulisan ay walang iba kundi ang kanyang plano, upang maitago ang katotohanan na pinatay niya si Desuk. Sa kabilang banda, dahil hawak ni Tianpan ang maraming kahinaan ni Li Jing, patuloy siyang nagsalita ng magagandang salita para kay Tianpan sa harap ng emperador, na binabaliwala ang relasyon sa pagitan niya at ni Xiao Qingyan, na naging dahilan upang hindi na magduda ang emperador na si Tianpan ay
tao ni Xiao Kim yan. Sa sandaling ito, pumasok si Gao Toy sa palasyo dahil sa relasyon ng kanyang tiyahin at nakiusap din siya para kinapuan ni at Tianpan. Alam ng emperador ang ugali ni Gao Toy at hindi niya inaasahan na mamamagitan siya para kay Puani, kaya mas lalo siyang naniwala kay Tianpan. Samantala, nagpunta si Puani upang makita si Yang Hok at palihim ding pinasunod si Chen Lian upang protektahan siya. Pagkakita kay Yang Hok, naamoy din niya ang pabango na matatagpuan lamang sa palasyo sa kanyang bahay. Mabilis na kinumpirma ni Puani na sumapi siya sa paksyon ng Emperatrice. Lahat ng ito ay plano ng Emperatrice. Sa labas, tila inaatake ang paksyon ni Xiao Kongyan, ngunit sa katunayan ay nagtatapo ng dumi sa paksyon ni Qing Lian. Kasama na ang paunang pag-ambus na malamang ay inayos din ni Yang Hok. Nang makita ni Yang Hok na tama ang kanyang sinabi, nagpasya siyang pumatay upang manahimik at gusto niyang sakalin si Puani. Nagkunwari si Puani na patay sa pamamagitan ng pagpigil ng hininga at pagkatapos ay tinawag si Chen Lian upang humingi ng tulong habang hindi nakahanda si Yang Hok. Pagkaalis sa tirahan ng pamilya Yang, nagpasya si Puani na magkaroon ng malaking gulo at ireklamo si Yang Ho para sa pagbasura ng kasunduan. Dahil sa pagmamakaawa ni Gao Toy at sa mga sinabi ni Li Jing. Nagpasya ang emperador na palayain si Tianpan. Pinalabas siya at ibinalik sa kanyang posisyon. Pagkalabas ni Tianpan, agad niyang hinanap si Puani, ngunit nalaman niyang nagsumbong na siya sa mga opisyal. Nagkaisa ang mga opisyal ng Kaipong Fu at nagpasyang hindi sapat ang ebidensya ni Puani. Hindi niya mapapatunayan na binasura ni Yang Ho ang kasunduan at pinalayas siya. Ang mga taong nakatayo sa labas na nakakaalam na mayroon siyang mapagpakumbabang pagkakakilanlan ay walang tigil na nag-uusap-usap. Nagalit si Puani at nanumpa na gagawin niyang masira ang reputasyon ni Yang Ho. Dati siyang nagdemanda sa kanya upang protektahan ang sarili at iligtas si Tianpan. Ngunit ngayong napalaya na si Tianpan, nagdemanda siya upang linisin ang kanyang sarili sa kawalang katarungan. Upang hindi minamaliit ng lahat ang mga babae sa ganoong paraan. Ngunit ngayon, ang buong Dongjing ay tumangging-tumanggap ng kanilang reklamo. Binalak nilang bumalik sa tiendang upang idemanda siya. Sa sandaling ito, may nagbanggit ng Dangvandrom na isang lugar na dalubhasa sa pagpapahayag ng mga hinaing at reklamo na hindi pa tinutugtog ng sinuman sa loob ng maraming taon. Sa paghihikayat ni Tianpan, nagpasya si Puani na tugtugin ang tambol at ipahayag ang kanyang hinaing. Ngunit ang pagbasura sa kasunduan ay hindi sakop ng jurisdiksyon ng Dangvan Guyuan. Ang ganitong uri ng pagdemanda ay labis sa antas. Ayon sa batas, kahit manalo si Puani, kailangan pa rin siyang magdusa ng 20 palo. Si Puani ay hindi natakot at handang tanggapin ang parusa ng palo. Samantala, ang Emperatrice, sa payo ni Yang Hok, ay gustong protektahan siya, kaya inisip niya na ang pagdemanda ni Puani kay Yang Hok sa pagkakataong ito ay paglaban sa kanyang sarili. Lihim siyang nagbigay ng utos na patayin si Puani sa pamamagitan ng palo. Nakita ni Tianpan na hindi maganda ang sitwasyon. Ang parusa ng palo ay dapat sa puwit, ngunit sinasaktan nila ang likod, kaya't hindi na kinaya ni Puani at dumura ng dugo at nawalan ng malay. Kaya, kumilos si Tianpan upang pigilan sila at pwersahang dinala si Puani pauwi upang gamutin ang kanyang mga sugat. Palihim ding nagpadala ang pamilya Gao ng gamot upang tulungan si Puani. Labis na nagalit ang emperador nang malaman niya ito at sinaway ang Emperatrice. Narinig niya ang patunay ni Puani na talagang nawasak ang Night Banquet Scroll, kaya hindi ba't palagi niya nang tinutulungan ang Emperatrice. Hindi maintindihan ng emperador kung bakit gusto ng Emperatrice na protektahan si Yang Hok sa pagkakataong ito at sa halip ay ipinagkanulo siya. Ang Huang Chengti ay may responsibilidad na protektahan ang palasyo, kaya ginamit ni Tianpan ang kanyang tungkulin upang makapasok sa palasyo at makipagkita sa Emperatrice ng nag-iisa. Pagkatapos, nagbunyag siya ng maraming lihim at nagpahayag ng kahandaang sumunod sa Emperatrice mula ngayon. Humiling lamang siya na bigyan ng pagkakataon ang kanyang asawa na mabuhay at talikuran si Yang Hok. Ngunit naramdaman ng Emperatrice na may silbi pa si Yang Hok at direktang tumanggi. Agad na hinugot ni Tianpan ang kanyang espada at itinutok ito sa Emperatrice. Sinabing ang Night Banquet Scroll ay orihinal. Si Puani mismo ang naghanap ng paraan upang maniwala ang emperador na peke ang scroll. Nagsinungaling siya at nagsapanganib dahil naranasan niya ang pagiging may mababang katayuan, kaya lubos niyang naunawaan ang pakiramdam ng Emperatrice. Gusto ng Emperatrice na gamitin si Yang Hok upang labanan si Chaimu. Ang kanyang layunin ay upang walang sinuman ang maglakas loob na maliitin siya sa korte sa hinaharap. Si Puani ay sadyang nagdemanda kay Yang Hok at ganoon din ang kanyang layunin. Naloko ang Emperatrice ni Yang Hok at gumanti ng masama kapalit ng kabutihan. Muntik na niyang mapatay si Puani. Sa sandaling ito, naunawaan na niya ang sitwasyon at nagpa siyang talikuran si Yang Hok. Kaya, ang kaso ni Yang Hok tungkol sa pagbasura ng kasunduan ay muling isinagawa. Sa tulong ng emperador at ng Emperatrice sa likod, sa wakas ay nagkaroon ng patas na paglilitis si Puani. Dahil nasira ang kasunduan sa kasal, patuloy na nagsinungaling si Yang Hok. Sinabi niya na ang kasunduan sa kasal ay ginawa niya habang lasing at paanong ang sinabi habang lasing ay maituturing na totoo. Ngunit iniba ni Puani ang usapan. Hindi lang niya idinemanda si Yang Hok dahil sa pagbasura ng kasunduan, idinemanda rin niya ito dahil sa paninira at panlilinlang. Bukod pa rito, naglabas siya ng ebidensya. Alam niya na kulang ang ebidensya sa pagbasura ng kasunduan, kaya naisip niya na binigyan niya ito ng maraming antigo, na lahat ay isinangla niya kapalit ng pera. Tamang-tama, maaari niyang gamitin ang pound ticket bilang ebidensya. Pagkatapos, lumabas si Yan Cheng at
at nagbigay ng bagong ebidensya na nagpapatunay na pinatay ni Yang Hok sina Daesuk at Daotong na sumusunod sa kanya. Lumalabas na may masamang pakiramdam si Daotong bago mamatay at palihim niyang itinala ang lahat gamit ang Yinzi. Hindi na unawaan ni Yang Hok ang Yinzi, kaya hindi niya natuklasan ang problemang ito. Nagkunwari siyang pinatay sila ng mga tulisan at itinapon ang mga bangkay sa sementeryo. Ang resulta ay natuklasan ni Zhang. Sa nakita nito, si Yang Su ay parang nabaliw, patuloy na sinasabi na hindi siya ang gumawa, hindi siya ang pumatay. Inisip niya na lahat sila ay nagsisinungaling para sirain siya. Pagkatapos nito, inatake pa niya sila at nagdulot ng gulo sa korte. Muntik nang masaktan ang emperador at ang emperatrice na nakikinig sa kaso sa likod ng kurtina. Ngayon na napakatibay na ng ebidensya, direktang lumabas ang emperador at emperatrice at nag-utos na agad na bawiin ang lahat ng opisyal na posisyon ni Yang Su. Nag-utos sila na ihatid siya sa Imperial City Department para imbestigahan at sentensyahan. Ngayon, malaki ang naging kontribusyon ng tatlong magkakapatid sa paglutas ng kasong pagpatay. Binigyan ng emperador ang bawat isa sa tatlo ng isang kahilingan. Walang masyadong malaking hiniling si ikatlong ginang. Nais lang niyang magkaroon ng korona ng Phoenix at palamuting balabal sa kasal upang siya ay maging marangal kahit minsan. Masayang pumayag ang emperador. Si Zhang ay hindi humingi ng anuman para sa sarili. Inaasahan lamang niya na sa hinaharap ay madalas nabubuksan ang Penguin Court at mabawasan ang parusa ng baston upang magbigay ng kaginhawaan sa mga tao. Huwag dahil sa tatlong salita ng Qin Ekisi, pag-aakyat ng kaso sa mas mataas na antas ay maging dahilan upang ang mga taong may hinanakit ay hindi maglakas loob na magsumbong. Sumang-ayon din ang emperador. Si Pan Er naman ay nagsalita tungkol sa Tianjie, mababang rehistro ng sambahayan na sistema. Ang dahilan kung bakit siya nagpilit na kasuhan si Yang Su ay upang patunayan na ang taong may mababang Tianjie ay hindi nangangahulugang hamak. Ang bayani ay hindi tinatanong kung saan nagmula. Kahit lalaki o babae, kapag mayroon ng Tianjie, mahirap nang sumapit sa araw na sila ay makapagtaas ng ulo. Nagsumamo siya sa emperador na magbigay ng pabor at biyaya upang ang mga henerasyon ng pamilya Gong. Ang mga artista ng pamilya Gong ay hindi na magdurusa pa sa hirap ng Tianjie. Lumuhod din ang emperatrice at nagmakaawa sa emperador na magbigay ng biyaya. Sa huli, pumayag ang emperador. Hanggat ang mga artista ng pamilya Gong ay may talento, maaari silang maglingkod sa Imperial Academy. Sa pagkakaroon ng opisyal na posisyon, hindi na sila magkakaroon ng Tianjie. Anumang Tianjie pa man, kung sila ay may kontribusyon sa bansa at gumawa ng kabutihan sa loob ng maraming taon, maaari silang irekomenda sa opisyal para sa pagsasaalang-alang. Pagkaraan ng ilang araw, si ikatlong ginang ay nakasuot ng korona ng Phoenix at palamuting balabal at masayang nagpakasal kay Chang Feng. Sina Tian Fan at Pan Er ay nakatayo sa tulay, nagwiwisik ng bulaklak at nagbibigay ng pagpapala sa dalawa. Naghintay sila hanggang sa lumipas ang bangka. Nagtinginan ang dalawa at tumawa ng may matinding pagmamahalan. Mula sa Qianding hanggang Dongjing, mula sa pagkapuot hanggang sa pag-ibig. Naghawak kamay ang dalawa at naglakad sa tulay na punong-puno ng talulot ng bulaklak. Ang pag-ibig ay kalaunan ay naging pamilya. Ito ang buong balangkas ng pelikulang Meng Hualu. Salamat sa inyo sa panonood ng aking video. Ano ang inyong saloobin matapos manood? Mag-comment at ipaalam sa akin ang inyong saloobin sa seksyon ng komento. Kita-kita tayo sa video bukas.